Sakay. Walang kang ngiti-ngiti at seryosong-seryoso ang napakagwapong mukha ng lalaking iyon habang nakatingin sa unahan at hindi sa kanya. Kaya napapalunok ng laway at napapatikhim na kinakabahan at marahang inilibot muna ni Lexi ang kanyang paningin sa paligid ng bus terminal para kumpirmahin kung tama bang hinala niya na siya ngang sinasabihan nitong sumakay na sa kotse nito o hindi. What the fuck? Ano pang tinitingin-tingin mo dyan sa paligid ha? Tangina, kaya ka nasasabihin ng kausap mo kanina na bobo at tangay. Kasi tanga ka naman pala talaga. Sakay sabi. Pasinghal ng wika ng gwapong lalaki kay Lexi na talagang nakapagpaigtad sa kanya sa mga sandaling iyon at sa buong kalamnan niya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Lexi anak, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong yan? Titigil ka na ba talaga sa pag-aaral mo sa kolehiyo? Makikita sa nahapong mukha ng ama ni Lexi na si Mang Danilo ang matinding pagkabahala at hindi may kakailang lungkot habang tinatanong ang mga katagang iyon sa nag-iisang anak na dalaga. Ngunit isang matamis na ngiti lamang ang isinagot ni Lexi sa tanong ng ama at itinigil na munang pagtitiklop ng kanyang mga gamit na dadaling niya sa Maynila bukas na bukas din ng madaling araw. Kailangang madaling araw siya bumiyahe papuntang Maynila dahil maagang shift ng trabaho ng kanyang pinsan na si Monica at susunduin lamang siya nito sa bus terminal at ihatid sa bakery na pagtatrabahuan niya kung saan ito unang naging sales lady at ngayon ay aalis na kaya siya ng halili roon. Nilapitan ni Lexing ama at hinawakan ang dalawang kamay nito na madami ng pruweba sa buong araw at gabi na pagtatrabaho na madami ng pruweba sa araw at gabi na pagkayod upang maitaguyod lamang ang kanyang pag-aaral at higit sa lahat upang may pagkain lang silang tatlo ng kanyang ina 3 beses sa isang araw, lalong-lalo na upang pambili ng gamot lamang sila sa may sakit niyang ina. Tay, lagi niyo pong iisipin na ginagawa ko po ito para sa inyo ni nanay. Kasi tay, hindi ko na po kayang tingnan kayo na nagganda ko ba sa pagtatrabaho habang ako po nagpapasarap lamang sa akin pag-aaral. At alam ko pong may masasabi kayo sa akin tungkol sa bagay ni Ian. Kaya ngayon pa lang po may idadagdag na pa agad tungkol dyan. Kaya ako po nasasabing nagpapasarap po ako sa aking pag-aaral ay dahil hindi niyo po ako pinagtatrabaho. Kahit part-time job na lamang ho sana upang makatulong naman po ako sa inyo. Lagi niyo po akong sinasabi na ituon lamang po ang aking atensyon sa aking pag-aaral kahit alam ko pong hindi niyo na po talaga kaya mong trabaho para sa amin ni inay. At tay, paano ko po maitutuon ang aking buong atensyon sa aking pag-aaral kung isipan ko po nasa inyong dalawa ni inay sa tuwing ibubuklat ko na po ang aking kwaderno o aklat upang magbasa at sumagot sa mga kailangan kong sagutan. Hindi rin pa ako nakakapag-focus tay. Ang isipan ko po nasa iyo na nagtatrabaho, na nagbibilat sa araw at namamasada kahit malapit na ang kalagitnaan ng gabi upang maitaguyod niyo lang po kami ni inay. Hindi rin po may papasok sa buong isipan at sistema kung lahat ng aking nababasa dahil po sa inyo. Kasi nakakonsensya po ako at mas lalo po akong nakakonsensya sa tuwing sinasabi niyo po ako na bilang magulang at asawa, responsibilidad niyo po talaga na itaguyod kami ni inay at buhayin sa abot ng iyong makakaya. Pero itay, responsibilidad ko rin po na alagaan kayo na aking mga magulang sa abot rin po ng aking makakaya. At sa araw-araw na nakikita ko po kayong nahihirapan sa pagtatrabaho at si inay na mayay, nahihirapan na sa kanyang iniindang sakit, ay araw-araw din pa akong dinadala sa desisyon ko na tumigil na muna sa pag-aaral pansamantala at ako naman po magpapakaanak sa inyo na aking mga minamahal na mga magulang. Kasi hindi ko na po talaga kayang tignan kayong ganyan tay. Kayo ni inay, lalo ka na po. Nakikita ko na po na mamayat niyong katawan na hindi niyo na po talaga kaya, na pinipilit niyo na lamang po talaga ang sarili niyo na magtrabaho para sa amin ni inay. Kaya tay, ako na po munang bubuhat sa inyo. Magpahinga na po muna kayo at ako na po munang bahala sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo ni inay tay. Mahal na mahal ko po kayo.
At kagaya po ninyo, gagawin ko rin po ito para sa inyo. At huwag po kayong mag-alala dahil babalik at babalik po ako sa pag-aaral. Pwede namang habang nandun po ako sa Maynila, mag-aaral din po ako eh. Kaso personal na po kaming nag-aaral ngayon eh. Hindi na online. Kaya hinto po muna ako saglit, Tay. Pansamantala lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Mag-ipon lang po muna ako. Kasi doon sa Manila, sabi ni Monica, madami daw pera. Pwede raw po ako magtrabaho araw-araw habang sumasideline po. Yan daw po ang ginagawa niya lagi doon sa Manila. Kaya daw po may pera siyang na ipapadala lagi kay Tiyang Esperanza. At yun din po ang gagawin ko, Tay. Magpapadala po ako ng pera sa inyo kada linggo para may pagkain kayo dito at para may pambili na po kayo ng gamot ni Inay. Kaya wag po kayong mag-alala, Tay. Gagawin ko po ang lahat upang makapagpahinga po muna kayo ng maayos at bumalik na po sa dati ang malakas at dating katawan niyo ni Inay. Kaya, Tay, isang matamis at masayang ngiti naman po na panahon dyan. Tsaka power hug na rin ho para talagang lakas ako sa unang pasok ko sa trabaho ko bukas sa bakery na iyon. Ano, Tay, ha? Tatawa-tawa ng mahina at pilit na pilit ang masayang ngiti na ipinakita ni Lexi sa ama upang mahawa ito sa ipinapakitang enerhiya niya at upang hindi malungkot na tingin ng may pababaon nito sa kanya bukas na bukas din sa pagpunta niya sa malaking syudad ng Maynila. Ngunit kabaliktaran lamang ang ngiting sinabi niya ang naging reaksyon ng ama dahil bigla na lamang nagsipatakan ang mga masasaganang luha mula sa luha ang mga mata nito roon habang humihikbing nagsalita. Anak, saan ba ako nagkulang? Hindi pa ba sapat ang kinikita kong pera, anak? Upang maisipan mo, ikaw na lamang magtrabaho at isasakripisyo mo lamang ang pag-aaral mo? Hikbi-hikbi nitong sabi at halos hindi maigbigas ang mga salita na humahagul na rin ang mahina sa mga sandaling iyon. Kaya otomatikong nanlabo din tuloy ang mga maawaing mga mata ng dalaga sa bayakap ng mahigpit sa ama at nagsalita. Tay, hindi. Diyos ko, Tay, hindi. Sobra-sobra na po yun, Tay. Sobra pa po sa sobra. At sobrang-sobrang pasasalamat ko po sa inyo dahil doon. At alam niyo po, sobra-sobra din po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng ama na sobra kong magmahal at mag-alaga sa amin ng aking ina. Sobra-sobrang pasasalamat ko po sa kanya, Tay. Kasi po, sa inyo niya po ako ibinigay dahil hindi po lahat ng anak ay swerte sa kanilang ama. Pero ako po, sobrang swerte ko po sa inyo. Kasi sobra po sa sobra ang pagmamahal, pagtataguyod at pag-aalaga niyo po sa amin ni Inay mula noon at hanggang ngayon. Kaya masasabi ko po lagi sa tuwing ako po'y nagdadasal na tila ba'y ako na po yatang pinakamaswerteng anak sa buong mundo dahil ikaw pong naging ama ko. At maswerte din po ako dahil nagkaroon din po ako ng ina na sobrang maalaga sa akin at sa aking ama kahit sakitin siya. Ginagawa niya rin po lahat ng kanyang makakaya upang maalagaan lang po kayo at lalong-lalo na po ako. Kaya, Tay, huwag niyo po sanang isipin na nagkulang kayo. Kasi gaya nga po ng sabi ko kanina, ginagawa ko po ito upang kayo naman po ang magpahinga, Itay. Ginagawa ko po ito kasi mahal ko po kayo. Kasi mahal na mahal ko po kayo ni Inay. At ang pagmamahal po na ito ay ang resulta ng walang hanggan at walang kapaguran na pagmamahal at pag-aalaga niyo po sa akin mula noon hanggang ngayon. At alam kong hindi lang hanggang ngayon, kundi magpakailanman. Mahal na mahal ko po kayo ni Inay, Tay. Mahal na mahal ko po kayo nang sobra-sobra pa po sa buhay ko. Ang mahina at hihikbi-hikbing hagulo ni Lexi habang mahigpit na nakayakap sa pinakamamahal na ama. Ganun din naman ito sa kanya. Habang tinapik-tapik ng marahan ang likuran niya, dumating bigla ang kanyang ina at maging ito ay umiiyak na sumali na rin sa mahigpit na yakapan nilang mag-ama hanggang sa kumalman na sila roon at magaan sa dibdib na pinag-uusapan ng nalalapit na pagbiyahe ni Lexi sa syudad ng Maynila kung saan tuluyan ng makakapagpabago ng buhay niya bilang isang probinsyana. Sa syudad ng Maynila, malayo pa man sa waiting area ng bus terminal ay kitang-kita na ni Lexi ang pinsan na si Monica na tila naiinip nang naghihintay sa kanya sa isang upuan roon. Di kalayuan sa bus na binabaan niya. Kinakabahan at napapalunok na nilapitan niya pa rin ang pinsan. Kaya na medyo natatakot na siya sa posibleng sasabihin nito sa kanya.
Kilalang maldita si Monica at napaka-prangka. Kaya inihanda na ni Lexie ang sarili sa matinding sermon nito sa pagiging late ng pagdating ng bus sa terminal ng Maynila. Magandang umaga, Monica. Pasensya ka na at ngayon lang ako nakarating. Traffic kasi kanina kahit inagahan ko pa yung pagbiyahe ko papunta dito. Pasensya ka na talaga. Okay lang. Kaya huwag ka na magpaliwanag pa kasi lalo akong nalilate dyan. So tara na at sumakay na tayo ng taxi. Napapunta sa bakery na sinasabi ko sa'yo. Ikaw na magbabay ng taxi ha. Bayad mo yan sa akin dahil sa mga oras na sinayang ko sa araw ko. Dahil sa halos kalahating oras ng paghihintay ko sa'yo. May kaltas yung sweldo namin pag nalilate kami ng dating. Sa bagong trabahong pinagtatrabawan ko kaya bayaran mo yon. 200 yung pamasahe para sa ating dalawa. Mula dito papunta doon. Kaya ilabos mo na yung pera mo. At papara na ako ng taxi. Halatang aburidong pagbaraka agad ni Monica kay Lexie matapos siyang sinubukan magpaliwanag rito. Salubong rin ang mga kilay nito sa mga sandaling iyon na tila naging dahilan upang mas tumaray lalo ang aura nito sa umagang iyon. Naka-red lipstick kasi ito na sobrang kapal na bumagay naman sa manipis at bahugis nitong pusong mga labi. Hoy, ano na, Lexie? Tara na, ano pang tinutunganga mo dyan? Punyata. Agad namang napakislot at napakurap-kurap si Lexie nang bigla niyang marinig at halatang niirita ng tono ng boses ni Monica. Habang nakapamewang na at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya sa mga sandaling iyon, napalunok tuloy siya ulit. Pasensya ka na, Monica, pero napalunok ulit si Lexie sa sobrang takot at kaba na kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon habang nakatunghay sa magandang mukha ng malditang pinsan. Hindi niya kayang sabihin na 150 na lang ang natirang pera sa kanya. Hindi niya kasi dinala ang pinadalang pera sa kanya ng kanyang ama kagabi. Iniwan niya lang ito sa lumang kawayang mesa na katabi ng kama ng kanyang ina. Habang may sulat roon na nagsasabing sa kanyang mga magulang na lamang iyon dahil may dala naman siyang bigas, mga cup noodles at dilata at kape para sa pang-araw-araw niya roon habang di pa siya nakapagsahod. At pakiwari ng dalagay kung sasabihin niya ang tungkol doon sa pinsan niya, baka sabunutan na siya nito o di kaya'y walang katapusang talak at sermon ang aabutin niya kay Monica sa mga oras na iyon. Kaya muli ay napapalunok na lamang siya at napayuko roon kahit ang totoo'y halos lumuwa na mula sa ibabaw ng kanyang dibdib ang puso niya sa mga sandaling iyon. Hoy, Lexie, ano ba? Nakikinig ka ba sa akin? Anong oras na oh? Pumasok ka na at sobrang late na ako. Pati si kuyang driver dinadabay mo sa ka-OA-han mo. Pasensya ka na, Monica. Pero ang totoo'y 150 na lang ang pera ko ngayon kasi. Pero hindi pa man natapos si Lexie sa pagpapaliwanag rito ay agad nang laki ang mga mata ni Monica roon. Sabay pamewang panglalo sa kanya at sumigaw. Ano? Nababaliw ka na ba? Pumunta ka dito sa Maynila na 150 lang yung perang daladala mo? Fuck shit, nahibang ka na ba? Huwag mo namang dalhin ang pagiging probinsyana mo dito, be. Pag ganyan ang mindset mo, magiging utu-uto ka lang dito. Maynila to, be. Huwag masyadong bobo. Diyos ko. Akala ko pa naman wala sa lahi natin ng bobo. Meron pala. At ikaw pala yun. Pucha. Sira na talagang araw ko dahil sa'yo. Sira pa aurahan ko dahil din sa'yo. Putsang yan. Che. O ito. Sunod-sunod na singhal nito sa kanya at kumuha ng ballpen at papel sa kasalubong na salubong ang makilay na may isinulat roon at sobrang diin pa ang bawat sulat nito. Pagkuhay maras na, pinilas nito iyon at ibinigay sa kanya. O ayan, sketch yan ng bakery na pagtatrabahoan mo simula ngayong araw. Pumunta ka na lang doon mag-isa kasi nabibisit na ako sa'yo ng 100%. Kaya pumara ka na lang ng taxi dito at gamitin mong utak mo dito sa Maynila simula ngayon mismo. Pupunta ka sa bakery na yan mag-isa at sumakay ka ng taxi mag-isa. Total good for one lang naman yung pera mo. Kaya goodbye. Putya, akala ko pa naman malilibre mo ako ng pera ngayon oh. O di kaya'y mapapautang kasi sabi mo kahapon nung kanimusta mo ako nung tumawag ako kay nanay. Sabi ni nanay na kakarelease lang ng pera para sa nanay at tatay mo sa kanilang senior citizen benefits. Kaya nga tinulungan kita na makapasok dito kasi gusto ko makapagtrabaho na. At syempre bilang ganti, iniisip ko na malilibre mo ako o mapautang ng pera mo na bigay ng mga magulang mo. Kasi syempre diba, imposible namang di ka nila bibigyan. Pero ngayon, malalaman ko na lang na mali pala ako ng iniisip. Anak ng putya, tiyan ka na nga. O di kaya bumalik ka na lang doon sa probinsya
Dahil baka di mo pala kakayanin ng Maynila. Sa pagkamahina mo palang na ganyan at pagiging uto-uto, nako, umuwi ka na lang girl. Di ka tatagal dito. Pero nasa iyo pa rin yan kung tutuloy ka dun sa bakery. Anyways, good luck na lang. At sana'y huwag mo na akong kontakin. Well, dun sa bagay, paano mo nga pala akong makukontak eh? Wala ka naman palang cellphone. Nanghiram ko lang kay mama. Visit. Diyan ka na nga. God bless na lang at good luck sa'yo. Che! Pairap ng wika ni Monica at maarting pumasok na sa loob ng isang taxi. Saka pabalibag na isinara ang pinto niyon. At pagkaalis ng taxi sa harapan ni Lexi ay saka din humapdi ang bawat sulok ng mga mata ng dalaga. At bumuhos bigla ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Kanina pa niya gustong umiyak roon sa kalagitnaan ng maraming mga tao na dumadaan. Pero ayaw niyang makita ni Monica ang pag-iyak niya. Dahil sa mga sinasabi nito sa kanya, dahil baka mas lalo lamang siya nitong tawagin na OA, uto-uto, at bobo. At dahil naalala niya naman ang sinabi nitong iyon, ay mas lalo tuloy siyang napaiyak roon at napahikbi na lamang na mahina habang mabilis na itinaas ang kanyang braso upang takpan ang kanyang mga mata. Nasasaktan kasi siya at nahiya siya sa mga taong nakakita sa kanya roon sa kinatatayuan niya. Noon naman may biglang bumusna ng sasakyan sa harapan ni Lexi, kaya mabilis siyang napaikdad at nanlalaki ang maluhaang mga mata na napatingin sa makintab at halatang mamahaling kotse na nasa harapan niya mismo sa mga sandaling iyon. Noon naman biglang bumukas ng bintana ng kotse, kaya kukurap-kurap ang luhaang mga mata na sinuyod niya ng tingin ang tila napaka-perfectong mukha ng isang mistisong lalaki na bumungad sa kanyang paningin. Pagkababa mismo ng bintana ng kotse niyon. Sakay. Walang kangiti-ngiti at seryosong napakagwapong mukha ng lalaking iyon habang nakatingin sa unahan at hindi sa kanya. Kaya napapalunok ng laway at napapatikim na kinakabahan at marahan inilibot muna ni Lexi ang kanyang paningin sa paligid ng bus terminal para kumpirmahin kung tama bang hinala niya na siya ngang sinasabihan nitong sumakay sa kotse nito o hindi. What the fuck? Ano pang tinitingin-tingin mo dyan sa paligid ha? Tangina, kaya ka nasasabihin ng kausap mo kanina na bobo at tangay. Kasi nga tanga ka naman pala talaga. Sakay sabi. Pasinghal na wika ng gwapong lalaki kay Lexi na talagang nakapagpaiktad sa kanya sa mga sandaling iyon. At sa buong kalamnan niya na rin yata. Ngunit, imbis na matakot sa lalaki ay tila biglang nagrebelde ang buong sistema niya sa sinabi nito. Okay na kasi sana eh. Mabait na ang tingin niya rito. Kasi pasasakihin siya. Pero hindi niya akalain yun palang sasabihin at iisipin nito sa kanya tulad ni Monica. Kaya imbis na sumunod sa utos nito ay patikim at pakurap agad siyang umatras ng konti mula sa sasakyan nito at pinuno muna ng lakas ng loob ang kanyang dibdib bago bumuntong hininga at binigkas ang mga katagang. Hindi na. Okay lang ako na iwanan ako ng pinsan ko at okay lang na tawagin niya akong uto-uto, bobo at kung ano-ano pa. Tutal, pinsan ko naman siya. May karapatan din naman siguro siya, no? Na kutsain ang pagkatao ko. Siguro. Pero ikaw, hindi kita kilala kaya wala kang karapatan na tawagin rin ako kung ano-ano. Okay? Kaya sige na, makakaalis ka na. Po. Malalakas ang tahip ng dibdib na pagmamatapang at pagmamatigas pa kunwari ni Lexi sa gwapong ngunit masungit na stranghero na naging dahilan upang marahan na itong tumingin sa kanya habang nakataas ang kilay nito sabay sabing. Isa pa yun sa dapat mong baguhin, miss. Pag nagtataray ka, huwag ka nang gumamit ng salitang po sa dulo ng mga salita mo. Kasi imbis na magmukha kang mataray sa pandinig at paningin ko, nagmumukha ka tuloy katawa-tawa. So kung ayaw mong sumakay, di na kita pipilitin. Kasi hindi ko ugaling mamilit sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga babae at higit sa lahat, lalong-lalo na sa mga uto-utong probinsyana na tulad mo. Diyan ka na nga, babaeng tatanga-tanga. Halatang galit na wika ng lalaki kay Lexi. Sa kabigla na lamang pinaharurot ang sasakyan nito palayo sa kanya at naiwan na lamang ang probinsyanang dalaga roon. Nanilamon ng usok mula sa tambucho ng kotse ng estrangherong lalaki na mas lalong nasaktan ng matindi. Ang damdamin sa mga masasakit na salitang narinig niya mula sa bibig nito. Hey bro, what's up? Kumusta? Nihatid mo na yung chicks mo kagabi doon sa bus terminal na sinasabi niya? Mukha kasing hindi eh. Yung mukha mo ngayon, parang hindi nakatikim ng one last sex before goodbye sa chicks mong yun. Hahaha,
Tama ba ako, bro? Hahaha. Malakas na kantsaw ng kabarkada ni Damien na si Riley habang tumatawa rin ng malakas. Nasa loob na sila ng opisina niya sa Sapatos INC. Isang napakalaking kumpanya ng mga mamahalin at branded na mga sapatos locally and internationally. Sa oras ng trabaho, seryoso silang magkakaibigan. CEO siya at COO naman ito. Pero sa oras ng break nila at oras ng uwian, parang particular na magbabarkada ulit sila. Tulad na lamang ngayon, lunch break nila kay Ayon at pumasok lang ito sa opisina niya upang asarin siya. Kanina pa pala siguro nito napansin na wala siya sa mood pagdating niya sa company. Kaya ngayon, nangaasar ng damuho niyang kaibigan sa kanya. At nang umiling-iling lang siya habang nakangiti ay, mas lalo lamang siya nitong tinawanan at nagsalita ulit. So, tama nga ako. Hindi kayo nakapag-quickie bago siya sumakay ng bus papuntang Siargao for a vacation, no? Hahaha. By the way, grabe din ang trip ng chicks mong yun. May kotse naman pero ayaw gamitin. Nagko-commute pa. Hahaha. Muli ay narinig ni Damien ang komento ni Riley. Kaya may simpleng ngiti sa mga labi na pinagalaw-galaw ni Damien ang kanyang recliner bago seryosong sumagot sa kaibigan. Sabi niya kasi, mas ramdam niyang adventure pag nagko-commute siya. Just let her be. Iba-iba tayo ng taste when it comes to adventures, bro. But that's not really the issue, honestly. I mean, hindi siyang dahilan kung bakit nasirang umaga ko bigla kanina. Ani Damien, at tumikhim roon nang bumalik na naman sa balintataw niyang inosenteng mukha ng pagkaganda-gandang probinsyanang iyon kanina na napagsalitaan niya ng di maganda dahil tinorn daw nito ang offer niya. Napasakay nito sa kotse niya. And that really hit a big part of his ego. Wala pang ni isang babaeng tumanggi sa kanya at nagtaray sa kanya. Ang babaeng yun pa lang ang nakagawa sa kanya ng ganon. Kaya ganon na lang din ang lumabas sa bibig niya kanina upang makaganti sa pamamahiya nito sa kanya. Which is, pinagsisihan niya rin naman ang makarating na siya sa kanyang opisina at makapag-isip-isip sa wakas. Tuloy ay, parang gusto na lamang mapabuntong hininga ni Damien nang maalalang malaanghel na mukha ng babae at ang mga malademonyong pinagsasabi niya rito kanina. Shit, me and my stupid ego and damn shit mouth. Shh. Nasabi na lamang ni Damien sa kanyang isipan sa mga oras na iyon. Nangunot naman kaagad ang noo ni Riley at nagtanong, "Ha? So kung hindi siya, sino? O mas tama bang sabihin na, ano?" Dahil doon ay hindi na talaga napigilan ni Damien ang mapahugot ng pagkalalim-lalim na buntong hininga sa mga sandaling iyon habang seryosong nakatingin sa matalik na kaibigan habang sumagot. Well, actually, tama ka. Siya ang tamang salita. Kasi may nakilala akong babae kanina sa bus terminal mismo and she's a province girl. Innocent and innocently rude as well because she turned down my offer of giving her a ride to her destination earlier. And nobody even dared to turn me down. Nobody in my whole 29 years of existence in this world, bro. Nobody. But only her. So, dahil tinorn down niya ang offer ko, which is, nagmamagandang loob na nga lang ako sa kanya kasi matapos siyang pinagsalitaan ng di maganda ng kasama niya doon ay, iniwan na lang siya. Tapos tinorn down niya pa ako at pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Kaya pinagsasalitaan ko din siya ng mamasasamang salita. But then I realized, when I got here, I shouldn't have said that. And now, all I want is to see her again and apologize to her. That's it. The end. And don't laugh at me right now because I'm really gonna. Pero hindi pa man natapos ni Damien sa pagbabanta niya sa kaibigan ay agad na itong napahagalpak ng tawa na agad namang ikinailing ng binata sa kainirapan nito na walang humpay roon. Holy shit, bro. Lakas ng trip mo. Haha, Trump. I wasn't expecting that from you. Well, that woman must be very proud of herself right now kasi nasagi niyang ego ng nag-iisang Damien Fontillar. Imagine, isa sa pinakamayamang bilyonaryo na hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero tinanggihan at pinagsalitaan pa ng hindi maganda ng isang probinsyana. Haha, imagine the hard slap over there. Bro, man, ramdam ko ang lakas ng sampal nun. Ramdam na ramdam ko yun. Haha, damn. Haha, nakakatawa sobra. Haha. Tawang-tawa talaga nitong komento roon habang pulang-pulang bumukha at nakahawak pa sa tiyan.
Kaya si Damien sa mga sandaling iyon ay nilalaraw na ng dulo ng kanyang dila ang loob ng kanyang pisngi. Habang nakatingin kay Riley ng matiim, sabay sabing, talaga ba? Ramdam mo yung sampal? Okay, hayaan mo ipaparamdam ko rin sa'yo. Ang suntok ngayon para perfect combo. Aniya't kunwaring tumayo habang nakakuyom ang isang kamao. Dahilan upang umakto itong tila natatakot roon habang pinagsaliko pa ang dalawang palad. Huwag po, bata pa po ako. Bakla-baklaan pa nito na ikinailing na lang tuloy ulit ni Damien at kumuha na lamang ng inumin roon. Tumataong nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. So ano nga, tell me what happened because you know what? Ngayon pa lang, parang interested na akong makilalang probinsyanang yan. Madaling mahulog yan sa mga matatamis na bitag ko bro. Saglit na napatigil si Damien sa pagsali ng wine sa dalawang rock glass at sinulya pa ng kaibigan sa kamatalim na inirapan dahil sa sinabi nito bago mariing sumagot ng, Hey, don't call her probinsyana. It's not nice. Especially when you put malice in there. Ako, I just call her that earlier kasi nasagi niyang talagang ego ko. And I regret what I've said afterwards. It's not right. It's very downgrading. But I like her personality though. Kahit tinarayan niya ako ng very slight kanina, may sinabi pa rin siyang po sa dulo na para bang ginagalang niya pa rin ako kahit nagtaray siya sa akin. And surprisingly, I find it cute. So right now, I really want to see her again and talk to her and apologize for what I've said towards her. And hopefully, napuntahan niya na yung bakery na pinag-usapan nila kanina. Yeah, hopefully. Punong-puno ng pag-aalala ang kalooban ni Damien. Para sa kawawang probinsyanan, iniwan lang nakasama nitong maldita at walang modo kanina. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang balak na makinig sa pag-uusap ng dalawa kanina. Kasi papasok na sana siya sa kanyang kotse matapos siyang nakita yung kasex niya kagabi na nakasakay na sa isang bus. Kaso biglang sumigaw yung kasama nitong babae at pinagsalitaan yung kawawang probinsyana ng kung ano-ano. Kaya nakinig na lang talaga siya at nang umalis ng babaeng walang hiya, ay agad niya nang pinaandar ang kotse patungo sa kawawang probinsyana. Pero ayun nga, at tinanggihan pa rin ito ang tulong niya. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Damien nang bigla niyang maramdaman ang masayang pag-akbay ni Riley sa kanya at ang mapang-asar na nagsalita. Whoa. Did I really hear it right? Man, this is the first time that you reprimanded me regarding this matter. You know? Calling a girl names or labeling them, which makes me wonder if you're interested with her. Are you bro? Hindi agad makasagot si Damien sa tanong ng kaibigan. Pero isa lang ang alam niya sa mga sandaling iyon. Gusto niyang makita ulit ang babae at manghingi ng tawad sa mga masasakit na pinagsasabi niya rito. Samantala, sa awa ng Diyos ay natuntun rin naman ni Lexie ang bakery na sinasabi ng kanyang pinsang si Monica. At mabuti na lang na stay in siya roon, tulad ng sinabi ni Monica sa kanya kahapon. Sa totoo lang, matagal na talaga niyang pinag-isipan na magtrabaho na. Sobrang tagal na. At parang sinadya na talaga ng panahon na makapunta siya ng bahay ni Monica kahapon para magdala ng puto na siya mismong nagluto. Ang puto na siyang paborito ng tiyang Esperanza niya. Mabait ang tiyang niya sa kanya. Tunay ang pakikitungo nito lalo na kay Lexie. Hindi niya lang maintindihan kung bakit mula noon ay tila malayo ng loob ni Monica sa kanya. Pero tingin niya ay dahil yun sa laging ikinukumpara ng kanyang tiyahin si Monica sa kanya. Kesyo, mabait raw siyang anak, hindi bulakbol, matulungin sa magulang, mga ganon. Isang bagay na unti-unting naging dahilan upang maglagay ng pader si Monica sa pagitan nila. Akala nga niya ay okay na sila kahapon kasi tutulungan na siya nito. Kaso may naisip pala itong kapalit sa tulong na gagawin nito sa kanya. Sa madaling salita, hindi talaga bukal sa loob ang pagtulong nito sa kanya. Nakakalungkot man sa parte ni Lexie, pero wala rin siyang magagawa kundi ang ipagpatuloy na lang ang nasimulan niya. Naroon siya sa Maynila. Alangan naman babalik pa siya sa probinsya nila. Tas ganun ang ibabalita. Di magkakasakit lalo ang kanyang ina kung ganun. At pati na rin ang kanyang ama. Baka manghina pa lalo ang katawan pag sasabihin niyang ginawa ni Monica sa kanya. At isa pa, hindi rin naman siya makakauwi kaagad. Wala rin naman siyang pera. Kaya wala siyang magagawa kundi ituloy na lang ang pagtatrabaho niya sa bakery na iyon. In all fairness naman kasi sa amo niya, mabait. Pati na rin ang iba pa niyang makatrabaho roon. Lexie, halika na. Matutulog na tayo. Kasi bukas, maaga tayo sa ship natin. Kasi for sure,
may matadaan na naman dito na mga customer na magbabiyahe ng madaling araw o di kaya mga motorista o mga bikers. Kaya handa mo ang sarili mo para bukas ha. Smile. Nakangiting wika ng bago niyang kaibigan Ron na si Vivian. Kaya isang tango at nakangiting mga labi ang agad isinagot niya sa sinabi nito at humiga sa kanyang kama. Pero bago siya pumikitay, may pahabol na tanong pa ang dalaga. Vivian? Mga mababait pa ang kadalasang bumibili dito sa bakery pag madaling araw? Inosenteng tanong ni Lexi na agad rin namang sinagot ni Vivian ng, depende, pero yung mga suki natin dito, nang makilala ko na, ay sobrang mababait. Yun nga lang, mga playboy, at wag ka girl. Puro mayayaman ang mga yun, lalo na yung isa, si Sir Damon Fontiliar. Yeah, babaerang nonchalant. Kakakilig tuloy. Iba nga lang type niya sa mga girls, mga hati, mga socialite. Yung mga katulad natin, naku, wag na tayong mangarap na mapansin niya be. Anyway, bukas for sure dadaan yan sila dito kasi nagbabiking yan sila kada Saturday. Kaya humanda ka nang sa mga hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo be. Tila may mali siyang weekend nito kaya na-distract tuloy ang curiosity ni Lexi sa lalaking sinasabi nito na si Damon Fontiliar. Ang pangalan, dahil sa huling binataw nito ng mga salita, kaya agad na nangunot ang ni Lexi at nagsalita. Ano bang hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko? Anong ibig mong sabihin? Pero isang malakas na tawa lang ang tanging isinagot nito sa kanya. Sabay pikit ng mga mata at sumagot. Malalaman mo rin yan bukas be, malalaman mo rin. Pahagikik nitong wika kay Lexi at pumikit na. Kaya naiwan na lamang ang dalaga na naguguluhan pa rin kung anong ibig sabihin nito sa mga katagang iyon. Kinabukasan, 3:30 ng madaling araw. Hindi sukat akala ni Lexi na kay aga niya palang mabigyan ng kasagutan ang sinasabi sa kanya ni Vivian. Dahil kitang-kita niyang reaksyon ng kaibigan at mga makahulugang ngiti at tingin sa kanya kung anong ibig sabihin nito sa mga katagang. Hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Dumating ng mga regular customer ng bakery na iyon, ng mga bikers sa oras na iyon ng madaling araw. At yung suot ng mga ito ay cycling shirts. Ay talaga namang magiging dahilan upang yung mga mata ng kaibigan niyang si Vivian ay madalas mapatingin sa ibabang bahagi ng mga customer nilang iyon habang nagsiserve ito roon. Hi Sir Riley, kamusta ka po? Kayo lang po yatang nandito ngayon. Wala po yatang pinakapogi yung kasama ni Sir Damon. Pahagikik na tila nagpapakyut na wika ni Vivian sa isa sa mga ito na sinagot naman kaagad ng gwapong lalaki ng, anong pinakapogi? Ako ang pinakapogi sa aming lahat. Ano ka ba? But yeah, wala siya ngayon kasi may mahalaga siyang lakad. Pero bakit ba ganyan ang topic natin ngayon? Pwede naman ang gawin nating topic. Kung sinong napakagandang babae na yan na nakatayo ngayon sa counter ninyo. Sino ba yan? Ang ganda. Ang inosente ng mukha. Bago? Nakangiting wika ng gwapong lalaki habang nakatingin kay Lexi. Napahigit tuloy ng hininga si Lexi dahil doon. At bahagyang napatitig pa sa kanyang kinatatayuan habang namumula ang buong mukha sa hiya na nakatingin din sa gwapong lalaki. Kasi si isip niya, maganda daw siya, inosente daw ang mukha niya. Nakakataba ng puso yun para kay Lexi. Kaya bahagya na lang niyang iniyuko ang ulo rito at bahagya rin itong ninitian roon. Ay, oo nga pala, sir. Yes po. Bagong sales lady po namin siya dito. Pinsan po siya ni Monica. Agad na nanlaki ang mga mata ng lalaki sa naging sagot ni Vivian rito. Pagway tila gulat na nagsalita habang tumatawa ng tila di makapaniwala. What? You mean, yung babaeng halos magubad na sa harap ko? Para lang magka-extra income? Yung babaeng umalis dito kasi kulang daw ang kita niya dito. At doon na lang nagtatrabaho sa isang bar tuwing gabi habang hotel receptionist naman sa umaga? Holy shit. Siya ba yun? Magpinsan silang dalawa? Sure ka? Tatawa-tawang tanong ulit kay Vivian. Agad namang napatingin si Vivian kay Lexi dahil doon. At sa tingin nito ay para bang sinasabi nitong, teka lang, magpapaliwanag ako sa iyo mamaya pagkaalis nila. At para kay Lexi, mas maganda nga kung yun ang gagawin nito. Dahil talagang gulat na gulat ang buong sistema ni Lexi. At pati ang ulo niya sa mga sandaling iyon ay tila gusto na sumabog sa sobrang pagkasakit ng ulo niya bigla. Dahil sa mga narinig.
Tanging nasabi lamang ni Vivian roon at tila nababahalang sinulyapan ulit si Lexi. Tila nag-gets naman kaagad ng malalaking ibig sabihin ng matingin na iyon ni Vivian sa kanya. Kaya agad nitong sinikong lalaki nagsalita at tiningnan ng makahulugan. Pagkuay tila agad naman iyong nag-gets ng gwapong lalaki. Kaya agad itong napasinghap ng malakas. Sabay tayong mula sa kinauupuan nito at nilapitan siya sa nagsalita. Naku miss, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya na isiwalat yung nasa isipan ko. Nasanay kasi ako na si Vivian ang kausap namin dito. At yung pinsan mo na puro mga open-minded. Di ko naisip na baka hindi mo magugustuhan yung lalo pat. Pinsan mo palang pinag-usapan natin. Kaya pasensya ka na ha. Well, anyway, gusto kong bumayag sa mga nasabi ko sa'yo. Ano kaya kung isasama kita bukas sa mountain hiking ko? No worries. Babayaran kong among bukas sa pagnakaw ko sa'yo. Okay ba? Huwag kang mag-alala. Mabait ako. Alam ni Vivian yan. Di ba Vivian? Pagkindat at pangiti-ngiti pang wika ng gwapong lalaki sa kanya at sa kaibigan niya. Tila agad namang kinilig si Vivian sa sinabi ng lalaki. At agad itong napatalon roon at halatang kinikilig na nagsalita. Naku, girl. Chance mo na to na ma-explore ang kagandahan ng Maynila. At alam mo ba? Mabait talaga yan si Sir Riley. Sobra. Kaya sumama ka na sa kanya bukas total. Babayaran naman niya ang boss sa pagkawala mo dito bukas. Hihi. At napanganga na lamang sa sobrang kalituhan at sobrang paggagulat si Lexi sa mga narinig mula sa dalawang tao na nasa harap niya. Kinabukasan, nangyari nga ang mountain hiking ni Lexi at Riley. At aminin niya na habang kasama niya ito, maganang loob niya rito. Mahilig kasi itong magbiro at gentleman pa. Naisip niya, hindi naman pala lahat ng taga Maynila ng mga lalaki ay mga bastos. Kung makipag-usap at umasta sa mga babae. May katulad pala ni Riley na kahit mayaman ito. Naalala niya tuloy ang mistisong lalaki na nabangga niya kahapon. At hindi mapigilan ni Lexi ang sarili na palihim na ikumpara ang dalawa. Ang lalaking yun ay masungit at kung ano-anong masasakit na salitang ibinato sa kanya sa pagkatao niya. Pero si Riley, ang bait nito sa kanya simula pa lang kanina na sinundo siya nito roon. Nag-e-enjoy ka ba, Lexi? Ang ganda ng view, no? Ganito kaganda ang view pag madaling araw ka magma-mountain hiking. Tas sinasalubong mong haring araw. Narinig ni Lexi na wika ni Riley sa kanya sabay kindat at tingin ulit sa araw, napapasikat na. Namula naman kaagad ang magkabilang pisngi ni Lexi sa pagkindat ni Riley sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay may gusto ito sa kanya dahil doon. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya kinakausap ng ganon ng isang lalaki. Siya bang tila may pagtingin sa kanya. Ngayon pa lang. At kay Riley pa niya nakita iyon. Kaya ngumiti siya rito at mahinang sumagot. Oo. Sobrang ganda ng view dito. Ganito pala ang pakiramdam ng sinasabi niyo pong mountain hiking. Nakaka-relax po. Lalo po at ikaw ang kasama ko ngayon. Napaka-maginoo mo po. At ang bait pa. Magaan din po ang kausap. Salamat po sa kabaitan niyo sa akin. At sa pagsama sa akin dito. Ang saya-saya ko po. Mula sa puso na wika ng inosenteng dalaga. Hindi naman kaagad makasagot si Riley roon. Kukurap-kurap ito. Pagkuhay tila parang gustong umuwi na hindi nito maintindihan. Pero sa uli ay ngintian siya nito bago marahang hinawakan ng kamay niya at nagsalita habang nakatingin sa kanyang mga mata. Masaya rin ako dahil masaya ka ngayon. At ipinangako ko na mas masaya ka pa. Araw-araw sa tuwing kasama mo ako. At tama ka. Mabait talaga ako at magaan kasama. Lalo na pag naging nobyo mo na ako. Asahan mo mas babait pa ako sa'yo. Kasi itong kabaitan ko, para lang to sa mga babaeng gusto ko. Sa madaling salita, gusto kita, Lexi. Unang tingin ko pa lang sa'yo kahapon. Napatulala na ako sa kagandahan at kahinhinan mo. Napakaganda mong babae. At napakabait pa. Kaya gusto kita. Gustong gusto kita. At dahil dyan, gusto na rin kitang maging nobya. Yun ay, kung papayag ka. Papayag ka ba na maging nobya na kita simula ngayon? Agad na bahagyang napaawang ng dahan-dahan ang malabi ni Lexi dahil sa mga sinabi ni Riley sa kanya ng mga oras na iyon. Ang puso niya ay palakas ng palakas ang pagtibok. Tila lalabas na sa ribcage niya kasi sobrang nasisiyahan siya sa kanyang narinig mula sa bibig nito mismo.
mula sa bibig ng lalaking gustong gusto niya rin at gustong gusto niya ring maging nobyo. Kaya sa isip niya, bakit tatanggi pa siya? Ayaw rin naman niyang tanggihan ng taong may gusto sa kanya. At higit sa lahat, ayaw rin niyang mapahiya ito sa harapan niya. Pakiramdam rin ni Lexi, once na may gusto sa kanyang isang tao, kailangan niya ring gustuhin agad pabalik. Lalo pat, si Riley lang ang nag-iisang lalaki na naglakas loob na magsabi ng nararamdaman nito sa kanya. Kaya bakit pa siya nito tatanggihan? Ang isipin yon ang naging dahilan upang unti-unting sumilay sa maninipis at natural na mapupulang mga labi ni Lexi ang isang pagkatamis-tamis ng ngiti sabay sagot kay Riley nang, "Oo naman, gusto rin naman kita sa totoo lang. Kaya papayag ako maging nobya mo simula ngayon. At ipinapangako ko sa'yo na pasasayin kita at mamahalin sa araw-araw na magkasama tayo. Hinding-hindi ako maghahanap ng iba. Sa'yo lang ang buong puso at isipan ko. Wala nang iba. Makakaasa ka." Buong pusong wika ni Lexi. Agad naman siyang niyakap ni Riley dahil doon. Mahigpit na yakap ang binigay nito sa kanya. Kaya ginatihan niya rin ito ng mas mahigpit pang yakap. Ngunit kung akala niya, masaya ito sa naging sagot niya. Dahil sa pagyakap nito sa kanya ng ganon, nagkakamali siya. Dahil isang matinding pagniwi ang kumalas mula sa labi ni Riley sa mga sandaling iyon. Ngunit kabaliktaran naman sa reaksyon nito ang lumabas sa bibig nito sa oras na iyon. "Napakasaya ko, Lexi, dahil sinagot mo na ako kaagad. Hindi mo na ako pinapahirapan pa. At ipinapangako ko rin sa iyo lang din ang buong puso at isipan ko na ikaw lang din ang mamahalin ko. Wala nang iba pa. Loyal to, promise." Narinig ba ni Lexi na wika nito na nakabagpangiti kaagad sa kanya ng maluwag. Pagway napapikit siya ng mariin. Habang palihim na, inaamoy ang kabanguhan ng kanyang nobyong si Riley. At habang sa isipan niya ay, "Nay, Tay, ipapakilala ko po sa inyo si Riley pag uwi ko dyan sa bahay natin. At huwag po kayong mag-alala dahil tatandaan ko po lagi ang paalala niyo sa akin na kung mangyari mang magkakaroon na po ako ng kasintahan, ng isang mabait at mapagkakatiwalaan na kasintahan. Lagi ko alalahanin na ibibigay ko lang ang aking sarili ng buong buo sa kanya pag naging asawa ko na po siya. At yung payo niyo po na iyon ang susundin ko lagi. Pangako po, Nay, Tay." Wika ni Lexi sa kanyang isipan at may matamis na ngiti sa mga labing, mas lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap niya sa nobyong si Riley. Samantala, habang nakatayo si Damien sa harap ng veranda ng kanilang sala, ay hindi naman maiwasan ng binata ang mahulog sa malalim na pag-iisip ng umagang iyon matapos nilang magagahan ng pamilya. Bumisita siya roon para sa simpleng salo-salo para sa mahal nilang mayordoma. Ganon kasi sila ng pamilya na tuwing may birthday ang isa sa mga tauhan nila sa mansyon ay sineselebrate nila iyon bilang pasasalamat na din sa pananatili ng mga ito sa tahanan nila at sa mula sa pusong pagsisilbi at pagiging mabuti ng mga ito sa kanilang pamilya. At matapos nga ang konting salo-salo ay pumunta na siya sa veranda at nagmuni-muni saglit hanggang sa may nakita siyang maid nila na abalang-abala sa paglilinis ng kanilang pool. Nakasuot ito ng bulaklaking headband. Kaya naalala niya tuloy bigla ang probinsya ng babae kahapon na may suot ding bulaklaking headband na tinarnuhan ng bulaklaking hall dress. Tapabuntong hininga tuloy ng malalim ang binata. Hindi dahil sa nababaduyan siya sa ayos nito kahapon, kundi dahil sa sinalakay na naman kasi siya ng konsensya niya. "Oh, iyo, ano naman bang ibig sabihin ng pabuntong hininga mong yan? Napapressure ka na naman ba sa negosyo natin? You know, you can always take a long vacation leave if you want. Huwag ka namang mag-focus masyado sa work. Hindi rin naman maganda for your health. Lagi ko yung sinasabi sa'yo, hindi ba? And besides, you have me and your dad. At kung hindi mo na kaya, just tell us. We're always here for you, anak." Narinig ni Damien ang wika ng kanyang butihing ina na ngayon ay nakatayo na sa gilid niya. Ang ama niya ay naroon na siguro sa kwarto ng mga ito at magpapahinga. Nakita niya kasing hinatid nito ang kanyang ama kanina bago siya pumunta sa veranda para makapagmuni-muni at makasagap ng sariwang hangin. Ginitian ni Damien ang ina dahil sa sinabi nito. Pagkaway hinawakan niyang magkabilang kamay nito bago masuyong nagsalita. "Ma, wala akong problema sa mga negosyo natin. I mean, yeah, there are times really. Talagang may mga problema sa mga negosyo but you know me, Mom. I can always find ways to cope that up and I'll always be
Nakangiti at pakindat na wika ni Damien sa kanyang butihing ina na si Doña Francesca. Ito naman ang napangiti sa kanyang sinabi. Sa kaniyakap siya at nagsalita. "Oh, I'm really so proud of you, Iho. That's what I really like about your personality. Kahit halatang pressured ka sa mga negosyo natin, sa mga kumpanya natin, still, you always have ways to smile and balance everything. Matalino, gwapo, at napaka-understanding. Ang swerte namin sa iyo ng daddy mo, anak." Marahang napatango at bahagyang napangiti si Damien sa sinabi ng ina. Pagway ginantihan niya rin ng mahigpit at tiglalambing na yakap nito sa kanya. Saka masuyong dinampian ng halik ang tutok ng ulo nito bago sumagot. "I'm so lucky to have you and Dad as my loving and supportive parents since time immemorial, Mom. But Mom, mukhang hindi kayo swerte na ako ang naging anak niyo. Kasi napaka-insensitive ko palagi klase ng tao. Kahapon ko lang na-realize yun. Ang sama-sama ko. Yes, I don't talk that much to people. I only talk to people when they're close to me, like you and Dad. Like our people here in our house, like my friends. But I don't talk to people I don't like, especially strangers. And that's why I think I was really out of my mind yesterday when I approached a woman and offered my help. But then, she turned down my offer and told me things I don't like to hear. You see, Mom, she's just a stranger. A total stranger. And I always told myself to never talk to strangers. Kasi wala naman akong pakialam sa kanila. But that woman was considered as the only exception to that rule of mine. But I still approached her and offered my help. But then, my ego was brutally hit when she turned me down. And that's the time that I told her bad things. I called her names that I realized I shouldn't have said towards her yesterday. She know, Mom, after I vented out my feelings, my anger, my irritation towards her, and I drove off to the company, I realized I was really not thinking clearly. I realized that I shouldn't have said that in the first place. And I know to myself that I will never do that again towards anybody else, especially towards a woman, and most especially towards a person who obviously grew up in the province. Ang sama ko palang tao, Ma'am. Ang sama-sama ko pala talaga. Napagtanto ko na. Ang sinasabi ng mga kaibigan ko sa akin, na-snub daw ako. At malalagay na walang modo sa mga taong kinakausap ko, pero di ko masyadong ini-entertain. At masama daw ako sa bagay na iyon. Ngayon ako naniniwala sa kanila. Dapat ko na pala talagang i-adjust ang ugali kong yun. At gusto ko na ulit makita ang babaeng yan na napagsalitaan ko ng di maganda kahapon, Mom. Gusto ko lang mag-sorry sa kanya. She deserves my sorry. She really deserves it. Me and my pride can really ruin a person's life. I can really ruin a person's life. Hindi na talaga maikakaila sa tono ng boses ni Damien ang matinding lungkot roon. Habang binibitawan ng bawat salitang yon na galing mismo sa puso niya, ma-pride kasi talaga siya. At mula sa araw na iyon, dahil sa babaeng yon, pinapangako niya sa sarili niya na magbabago na siya. Ayaw na niyang maulit pa iyon sa ibang tao. Tama ng mga masasakit at masasamang sinabi niya sa inosente at kawawang babaeng yun. Naramdaman at nakita kaagad ni Damien ang matinding pagkagulat at pag-aalala sa magandang mukha ng kanyang ina matapos siyang sabihin ang lahat ng iyon. Hinawakan nito ang magkabilang pangitaas ng mga braso niya at may pag-aalala sa mga mata na nagsalita. "Iho, what are you talking about? You have a kind heart. You know what? Doesn't mean that you have said bad words toward a person. You're already bad. That you're already evil. That you don't have a heart. No, son. Because we're not perfect here. Only God is perfect. We made mistake. But we can change. Now the moment that you accept your mistake, that you have made mistake, and you wanted to change, and then you did, then you're a good man. Because sometimes, what makes us bad, what makes us labeled as a bad person, is our pride. That wouldn't accept mistakes. But the moment that you accept your mistake, then you're a good man, a good person. Because good persons don't have prides. So you, my son, you're not bad. You're a good man. You accepted your mistake. You even want to see that woman again. And because of that, I am a million times proud of you. And even more than that. So I just hope na magkikita ulit kayo ng babaeng yun. And you can even find her if you want. Malumanay nitong sabi,
Kaya agad na napatango ng marahan si Damien sa mga sandaling iyon at pabuntong hiningang niyakap ang ina. Gumanti rin ito ng mahigpit na yakap sa kanya. Medyo gumaan na rin ang loob ni Damien dahil sa sinabi nito. At ilang sandali pa, curious na nagtanong na ito sa nangyari kahapon sa pagitan nila ng babaeng iyon. Kaya umupo na sila sa may silya sa veranda at pabuntong hiningang nagsimula na magsalita si Damien tungkol doon. Well, nakilala ko ang babaeng yun kahapon sa bus terminal mismo. May hinatid kasi ako doon na nakakilala. And nung paalis na sana ako, may narinig ako nagsisigaw sa kung saan. And that's when I saw her. And that woman she was talking to in that morning. And that girl. She's a province girl, Mom. She's innocent. However, she's innocently rude as well. In my opinion at that moment. Pabuntong hiningang panimula ni Damien sa pagkukwento niya sa kanyang ina. Agad namang nangunot ang noon nito sabay tanong. Ha? Why? Ano bang ginawa niya? O sinabi niya kahapon na naging dahilan upang masabi mo she's being rude or innocently rude towards you? And what do you even mean about the words innocently rude? Make me understand, my son. Malumanay nitong wika kay Damien. Kaya agad na sumagot ang binata roon ng because she turned down my offer of giving her a ride to her destination yesterday, Ma. And nobody even dared to turn me down. Nobody in my whole 29 years of existing in this world. Really, nobody. But only her. Wika ni Damien. Inaasahan niyang makikita niya sa mukha ng kanyang ina na may intindihan naman ito ang side niya kahit papaano. Natatango-tango ito roon o magsasabi ng mga salitang, I understand you, son. Pero, kabaliktaran ang inaasahan niyang mangyari. Ang makita niyang naging reaksyon ng kanyang ina sa mga sandaling iyon. Dahil kitang-kita ni Damien kung paano dahan-dahang sumilay sa mga labi ng ina ang isang matamis at tila makahulog ang ngiti sa mga labi nito na hindi alam ng binata kung anong ibig sabihin niyon. Pero pakiramdam ni Damien ay parang nanunukso ang klase ng ngiti nito roon. Kaya agad na pinigilan ni Damien ang mag-poker face sa sinabi ng ina at nagtanong na lamang siya ng, What? What is it, Mom? What's the meaning of that smell? I don't like that. It looks familiar. At doon na napatawa ng malakas ang kanyang ina na agad namang ikinailing ni Damien. Dahil parang alam niya na kung saan patungo ang pagtawa nitong iyon. At hindi nga siya nagkamali. Well, iho, aware ka naman diba? Na sa tuwing may babaeng malilink sa'yo, approve ka agad ako. Kasi gusto ko nang magkaapo. Kami ng daddy mo. Kahit na hindi pa namin masyadong kilala ang mga babaeng yon na dumaan na sa buhay mo. Kasi nga, we really wanted a grandchild. Or grandchildren already. But this time, kahit hindi ko pa kilalang babaeng yon, I already have this feeling na parang there's a big reason kung bakit kayo nagkakilala kahapon. And I have this feeling na bagay kayong dalawa. Kasi siya lang nagpa-high blood sa'yo ng ganon. Kasi diba, napansin ko na ang lahat ng babaeng dumaan sa buhay mo, lahat sila, sinusunod ang lahat ng gusto mo. But this woman, siya lang ang nag-iisang tumanggi sa offer ng isang tulad mo. So I totally understand where you came from yesterday. Kung bakit sinabi mo na pagsasalitaan mo siya ng di maganda. Mabilis na napailing naman si Damien sa pangiting-ngiting sinabi nito at nagsalita. Mom, ano bang mga sinasabi mo? Will you please drop it, Mom? It's kinda, cringy on my end. Aniya at marahang bumuga ng hangin. At tila naging dahilan naman ang sinabing iyon ng binata upang magpakawala ang kanyang ina ng panghuling tao nito saka tila nagpipigil lang ng isang mapanuksong ngitian na sumagot. Oh, very well then. I'm really sorry, son. You can continue, please. Ano at saka tumikim ng mahina at ngumiti ng matamis sa kanya. Kaya napabugan na lang tuloy ng hangin ulit si Damien at nagpatuloy na lamang sa pagsasalita. So yeah, dahil tinorn daw niya ang mga offer ko, which is nagbagandang loob lang naman ako sa kanya kahapon kasi nga matapos siyang pinagsalitaan ng di maganda na kasama niya doon ay iniwan na lang siya bigla. Tapos tinorndown pa niya ako at pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Kaya pinagsasalitaan ko din siya ng mga masasamang salita. And that's when I felt really guilty. Kasi yung sabi niya lang sa akin, hindi na raw. Okay lang daw siya na iniwan siya ng pinsan niya roon. At okay lang na tawagin daw siya ng pinsan niya ng uto-uto, bobo, at kung ano-ano pa. Tutal naman daw. Pinsan naman daw niya ang babaeng yun.
May karapatan din naman daw sigurong babae yun na kutsain ang pagkatao niya. Pero ako daw, hindi niya raw ako kilala. Kaya wala daw ako karapatan na tawagin siya ng kung ano-ano. At makakaalis na raw ako. Tapos, pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng yon, may salitang po pa siyang idinagdag sa dulo na para bang, sa huli, ayaw niya pa rin masaktan ang damdamin ko. Na pinipilit niya lang ang sarili niya sumagot ng ganun sa akin. At narealize ko na baka natapakan ko lang din ang pride niya. Kasi nung nag-offer ako nun, sabi ko lang sa kanya, sakay. Hindi mo lang ako nagpaka-gentleman. Ni hindi ko mo lang siya tiningnan. Nakatingin lang ako sa unahan. Ganun kasi talaga ako, ma. That's my personality. But that personality is about to change because of that woman I have met yesterday. Determinadong wika ni Damien sa mga huling salitang binitawan niya. Sumagot rin naman ang ina ng binata ng, "Oh my, so that's the reason kung bakit ka nakapagsalita ng di maganda sa kanya. At kaya rin siya nakapagsalita ng di maganda sa'yo. Now I understand." Patango-tango ng marahan itong sabi. Mabigat ang loob na bumuntong hininga ulit si Damien at sumagot, "Yeah, ma'am." Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa ng butihing ina. Pagway humugot ito ng malalim na hininga bago seryosong nagtanong sa kanya, "Well, with that being said, ano bang sinagot mo sa kanya when she said those words towards you?" At sa tanong na iyon, ay tumingin kaagad si Damien sa malayo at sumagot kaagad rito ng, "Well, I'm really sorry, ma'am." Nasagi niya kaagad yung ego ko yung pride ko. So I said, na isa pang pagsasabi niya ng po sa dapat niyang baguhin sa pag-uugali personalidad niya. And I also told her na pag nagtataray siya, huwag na siyang gumamit ng salitang po sa dulo ng mga salita niya. Kasi imbis na magbuka siyang mataray sa pandinig at paningin ko, nagmumukha tuloy siyang katawa-tawa. Narinig ni Damien na napasinghap kaagad ang daw niya sa huli niyang sinabi. Pero ganun pa man ay ipinagpatuloy niya na lang ang pagsasalita niya roon. So yeah, after that, sabi ko na, kung ayaw niyang sumakay sa kotse ko, di ko na siya pipilitin. Kasi hindi ko ugaling mamilit ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga babae. At higit sa lahat, lalong-lalo na sa mga ututong probinsyana na tulad niya. Na tatanga-tanga. Pabuntong hiningang paglalabas ni Damien ng saloobin niya. Saka napapisil na lamang sa bridge ng kanyang ilong. Sa mga sandaling iyon bago bumulong roon ang, "Oh shit, just shit, damn it. Pinagsisihan ko na talagang mga nasabi ko sa babaeng yun kahapon. Mom, I really do. I'm sorry. I really am." Agad na hinawakan ng ina ang kamay ni Damien. Saka napabuntong hiningang nagsalita roon ng malumanay. "Anak, I told you. I now understand what seems to be the root of what happened between the both of you yesterday. So don't worry now, okay? It's fine. At least you have learned your mistakes already. However, what's not fine with me at all is how that cousin of her treated her. Napakawalang modo niya kung ganun. Iniwan niyang pinsan niya ng ganun lang. At galing pa sa probinsya mismo. So with that being said, son, naalala mo pa ba ang mga sinabi ng pinsan ng babaeng yun sa kanya kahapon? Before she left there alone?" Kunot noong tanong ng ginang. At matapos ngayong matanong ng ina ni Damien sa kanya, ay tila bigla na lang sumama ang timplada niya at nagsalita kaagad roon. "Well, ma'am, as far as I can remember, ang sabi ng pinsan niya sa kanya ay nababaliw na raw ba siya na pumunta dito sa Maynila na 150 lang ang pera na dala-dala. Pasigaw pa siyang sinasabihan niya ng pinsan niya, ma'am. Napakalang modo talaga nakadugo. After that woman even said na nahibang na raw ba ang probinsyanang yun. And she said na wag naman raw dalhin ng babae ang pagiging probinsyana niya dito sa Maynila. Kasi pag ganyan daw ang mindset ng probinsyanang yun, magiging utu-utu lang daw siya dito. Maynila daw kasi to, ma'am. At sabi pa ng babaeng yun, wag daw masyado bobo ang probinsyanang yun. At akala niya pa man daw ay wala na sa lahi nila ang mga bobo. Meron pala raw. At yun na nga ang babae. Agad na napahawak sa ibabaw ng dibdib nito ang ginang matapos sabihin ni Damien. Ang naalala pa niyang sinabi ng pinsan ng babaeng yon. Pagway narinig niya ang ina, nagulat na lamang na napabulong ng, "Oh my God, just God, really? My God. What else, iho? Ano pag sinabi ng babaeng yun sa kawawang probinsyana?" Kitang-kita sa mga mata ng ginang ang di matatagong awa para sa babae.
at pareha sila ng nararamdaman sa mga oras na iyon. Ganun pa man ay, ipinagpatuloy na lamang muna ni Damien ang pagkukwento sa ina. Kwento ni Damien ang lahat ng kanyang naalala kahapon sa sinabi ng babaeng maldita. At matapos siyang sabihin ang mga salitang naalala niya mula rito ay, hindi agad makakibo ang kanyang ina sa mga sandaling iyon. Bahagya pang nakaawang ang mga labi nito roon. Pagko ay nagsalita. Well, Iho, after hearing what you said, all I can say is that I feel sorry for that province girl's cousin. Kasi parang di siya naturuan ng tamang asal ng kanyang mga magulang. O di kaya'y na-impluensyan siya ng mga tao na kapaligid sa kanya. And that's so sad kasi baka darating ang araw na ikakapahamak niyang ugali niyang iyon. So I hope that she will change already. And as for that woman who has beautiful soul, I really hope na mahanap natin siya. Tutulungan kita sa paghahanap sa kanya. We will do everything to find her. Para lang mawala yung guilt na nararamdaman mo ngayon simula pa kahapon. We will surely do everything to find her, Iho. At sana kung saan man siya naroroon ngayon, sana nasa mabuting kalagayan siya. And we will pray for that, Iho. We will pray for that. Madamdaming wika ng buting Donya. Saka niyakap siya nito. Habang mahinang humihikbi roon, si Damien naman ay marahan ring gumanti ng yakap sa ina. Saka blangkong napatingin sa malayo habang iniisip ng malalim ang maganda at inosenteng probinsya ng babae na iyon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kada sweldo ay nagpapadala si Lexi sa kanyang mga magulang ng pera at nag-iipon rin siya sa nalalapit na pag-uwi niya sa probinsya. Next week kasi ay uwi muna siya sa kanila kasama si Riley kasi ipapakilala niya na ang binata sa mga magulang niya. Excited siya roon. Sobra, kaya lang. Parang may napansin siyang kakaiba sa reaksyon ni Riley. Sa tuwing binabanggit niya rito, ang pagpapakilala niya rito sa mga magulang niya. Pero agad rin naman itong nababawi agad ang tila kakaibang reaksyon nitong iyon. At sinasabihan siya kaagad ng, wala. Natatakot lang kasi talaga ako na baka di nila ako magugustuhan. Yun lang. Wika nito lagi na agad din namang nakapagpangiti kay Lexi. At sumasagot rito lagi ng, ano ka ba? Magugustuhan ka nila. Ikaw pa ba? Mabait ka at maginoo. Bonus pang gwapo. Hehe. Kaya wag ka nang kabahan. Nandito lang naman ako, mahal eh. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso na sabi ng dalaga, sa kasintahan na agad rin naman itong sinisingita ng, ayan ka na naman sa gwapo ako. Tapos pag sinabihan kita na gawin natin yung ginagawa ng mga magkasintahan at mag-asawa para may anak ka na rin, nagwapo tulad ko, ayaw mo naman. Kailan ka ba kasi papayag na gagawin natin yun? Naiinip na kasi ako eh. Parang nakakapagod na tuloy. Halatang nagtatampo at naiinis nitong reklamo kay Lexi. Kaya kapag ganun ang eksena ay, lagi niya lang sinasabihan nito ng, hindi pa nga pwede kasi hindi pa tayo kasal. Hayaan mo, pagkasal na tayo, ibibigay ko na sa'yo lahat-lahat sa akin. Sa'yo ko lang iaalay ang lahat-lahat sa akin, mahal. Kasi ikaw lang may karapatan sa akin. Ikaw lang at wala ng iba. Madamdamin at madalas na pampalubag loob ni Lexi sa nobyo at lagi itong niyayakap pagkatapos. Sa isip ni Lexi ay naiintindihan na siya ni Riley kasi hindi na siya nito kinikilig tungkol sa bagay na iyon sa araw-araw na nagdi-date sila. Hanggang sa lumipas ulit ang mga araw, ikatlong buwan ni Lexi sa Maynila sa araw na iyon. At sa araw ding iyon ay sinabihan siya ng nobyong si Riley na pupunta sila sa isang bar para i-celebrate ang ikatlong buwan niya roon sa Maynila. Kaya excited at siyang-siya naman siya sa ideyang iyon. Dahil sa isip niya, mararanasan niyang makita sa personal ang mga taong nagsasayaw sa bar at naglalasing. Curious kasi siya noon pa kung ano ba talagang ginagawa ng mga tao sa loob ng bar. Kung tulad ba talaga yan ng mga napapanood niya sa TV minsan. At higit sa lahat, excited din siya kasi ipapakilala raw siya ni Riley sa mga iba pang malalapit na mga kaibigan nito na hindi pa niya nakilala sa personal. Lalong-lalo na raw ang pinakamatalik na kaibigan nito na si Damien. Mahal? I want you to meet my friends, Mark, Joseph, Ryan, Josh, and wait, where's Damien? Bungad ka agad ni Riley nang makarating na sila sa maingay na bar ng gabing iyon. Puro mukhang mayaman ng mga kaibigan ni Riley. Kaya nahiya si Lexi na humarap sa mga ito at tanggapin ang pakipag-shake hands ng mga ito sa kanya. Ganun pa man, nag-shake hands pa rin sila kahit sobrang awkward na dahil narinig niya talaga na tila kinakantsawan si Riley ng mga kaibigan nito
tungkol sa tawagan nila na mahal. Sobrang nakakarindi at nakakangiwi raw pakinggan. Unusual raw para kay Riley, ngunit ang hindi lang alam ng mga ito, na siya mismo ang nagsuggest kay Riley sa tawagan na iyon. Ganun rin kasi ang tawagan ng mga magulang niya, at pakiramdam niya ay sweet ang tawagan na iyon. Pero hindi niya alam na hindi pala magaganda ng mga iba pang kaibigan ni Riley roon. Parang gusto niya tuloy maiyak sa mga sandaling iyon habang nakaupo sa tabi ng nobyo. Nasa ganun siyang reaksyon nang bigla na lang may nagsalita sa unahan niya. "Hey, what's up? Sorry, I just got back from the washroom. May nakabangga kasi ako roon na..." Pero hindi na naituloy ng lalaking iba pang gustong sabihin ito kay Riley nang bigla itong mapatingin sa kanya at magtama kaagad ang mga mata nilang dalawa. Parehong napaawang ng marahan ang mga bibig nila sa mga sandaling iyon habang talagang gulat na nakatitig sa isa't isa. Pagway narinig ang lalaki na napabulong na lamang roon ng, "Holy shit, is this just coincidence or what?" Kunot nung tanong ng gwapong lalaki matapos sigurong makabawi sa sobrang kabiglaan. Pero hindi para sa kanyang tanong na iyon, kundi para sa nobyo niyang si Riley. Ito kasing tiningnan ng gwapong lalaki habang binibigkas ang mga salitang yon, at hindi siya. Napakurap-kurap naman itong tiningnan ni Riley pagkatapos ay siya naman ang tiningnan nito sabay biglang nanlaki lamang ang mga mata ng kanyang nobyo at nagsalita. "Oh fuck, Damon, pare, don't tell me na siya yun. Don't tell me siya yung probinsyanang sinasabi mo." "Tang bro, siya ba yun ha? Siya ba yun?" Tatawa-tawang reaksyon ni Riley pagkatapos. Sa totoo lang, parang natunaw sa sobrang pagtatampo ang puso ni Lexi sa mga sandaling iyon dahil sa mga sinabi ni Riley na, "Don't tell me siya yung probinsyanang sinasabi mo." Tapos tumawa pa ito ng tumawa roon, na para bang wala siya, na para bang wala itong respeto sa kanya, na para bang dinidegrade nito ang pagiging probinsyana niya. Parang hindi tuloy siya makahinga ng maayos ng mga sandaling iyon. Nanidikip ang dibdib niya. Naiiyak siya. Hindi sinasadyang napasulip siya sa gwapong lalaki na Damon pala ang pangalan. Saglit na nagtagpo ang mga mata nilang dalawa at napalunok kaagad si Lexi dahil tila binabasa nito ang ekspresyon ng mukha niya at ang damdamin niya sa mga oras na iyon. At ilang sandali pa'y bigla na lang nitong sinabi na, Alright, enough of that. Anyway, we're here to have fun, to celebrate your third month here in Manila. And that's something to be proud of. Kasi bago pa lang siya rito pero marunong na siyang makisama at makisalamuha sa mga tao rito na iba't ibang pag-uugali. Kinayang niyang makiblend in which is hindi lahat dumadayo dito ay nagagawa yon. Kaya nakakabilib ang personalidad na meron siya. So let's cheers to that. Deserve niyang ganitong papuri at ganitong celebration. Cheers. Narinig ni Lexi na malakas ngunit kalmadong wika ni Damon sa kanilang lahat habang nakataas ang isang kamay na may hawak na shot glass. Nagtinginan ng lahat. Tila nawiwerduhan, sinasta ng kaibigan ng mga ito. Pati nga si Lexi ay nawiwerduhan rin kasi bang pagkakakilala niya rito nung una. Tapos bigla na lang itong tila bumait sa kanya sa mga sandaling iyon. Ngunit ganun pa man ay nakipag-cheers na lang ang lahat kay Damon, pati siya. Kasi ayaw niya sanang uminom kaso inabutan siya ni Riley ng shot glass, kaya lihim na napabuntong hininga na marahang tinanggap na lamang niya iyon. Ilang sandali pa'y nagsimula ng uminom at masayang tawanan. Kaya si Lexi ay walang nagawa kundi titigan na lamang ron ang shot glass niyang hawak dahil nagdadalang isip siya talaga kung iinumin niya ba talaga iyon o hindi. Isa kasi iyon sa pinagbabawal sa kanya ng kanyang mga magulang, ang pag-iinom lalo na pag may kasamang mga lalaki. Nais na lang tuloy ulit mapabuntong hiningan roon ni Lexi. Hey. Ang malalim at baritonong boses na iyon ang nagpaangat ng mukha ni Lexi mula sa pagkatitig sa hawak niyang shot glass. Pagway na patingin siya sa may-ari ng boses na iyon at nailang na napalunok. Sa ikalawang pagkakataon, nagkatitigan na naman sila sa mga mata at hindi niya inaasahang magtatagpo ulit ang malandas nilang dalawa. Bakit? Mahina't niyang tanong ni Lexi sa binata. Katabi niya ito sa kaliwang bahagi niya. Sa kanan naman ay katabi niyang nobyong si Riley na sa mga sandaling iyon ay busy na sa pag-iinom habang masayang kausap ang mga kaibigan nito na ang iingay at tila medyo lasing na. Nakita ni Lexi na mahinang tumikim si Damon roon at medyo napapalunok na nagsalita.
I'm Damon, by the way. And since parang sinadya talaga to ng tadhanan magkikita tayo ulit, so igagrab ko na lang ang opportunity na to na manghingi sa'yo ng paumanhin sa mga nasabi ko sa'yo last time. I want to say sorry for every bad things that I've said towards you a few months ago. Napaka-insensitive ko. Kinain ako ng pride ko and ego ko. Kasi ikaw pa lang nakapag-turn down sa akin when I offer to help someone. Lalo na pag di ko kilala. Ikaw pa lang. Nasanay kasi ako na di ako tino-turn down. It was so new to me. But I'm willing to change. Really. I'm definitely willing to change. So I'm really sorry. I hope you can forgive me. Please, forgive me. Napakurap-kurap si Lexi. Hindi agad siya makaapuhap ng tamang sasabihin kay Damon. Hindi agad siya makapag-construct ng tamang mga salita sa kanyang isipan dahil sa intensidad at sinseridad na nakikita niya talaga sa mga mata nito. Nang bigkasin nito ang mga salitang iyon na nakakapagpagaan ng kanyang kalooban. Tinitigan niya muna si Damon ng mabuti bago ay ngumiti siya rito habang may pinipigilang luha sa kanyang mga mata at mahinang sumagot. Huwag kang mag-alala. Madali ako magpatawad. Lalo na pag nakikita kong sincero ang paghingi mo ng tawad sa akin. Kaya pinapatawad na kita, Damon. At patawarin mo rin sana ako kung tinordan kita sa araw na iyon. Kasi nahiya ako. At napapress ko na ako sa iyo sa paraan ng pag-offer mo ng tulong sa akin. Hindi ako sanay sa ganun. At isa pa, estranghero ka pa sa akin noon. Lagi akong pinaalalahanan ng mga magulang ko na kahit saan man ako magpunta, huwag daw ako magtiwala agad sa isang estranghero. Pero nalaman kong ang estranghero ngayon ay kilala ng isang kilala ko. Kaya pasensya ka na din sa mga nasabi ko sa iyo sa araw na iyon. At siya nga pala, ako rin pala si Lexi. Ikinagagal ako makita ka ulit at makilala ka na, Damon. Isang masayang ngiti ang agad na umukit sa magagandang labi ni Damon dahil sa sinabing iyon ni Lexi. Pero ilang sandali lang tinanggal ang ngiti nitong iyon dahil pagkatapos ng ilang sandali ay tila nababahalan siya nitong tiningnan. Kaya nagugulang pinag-aralan na lang din ng dalaga ang ibig sabihin ng ekspresyon nitong iyon. Pagway nakita niya itong tila pasimpleng tumingin sa mga kaibigan nito na tila lang muna at nagkukwentuhan pa rin. Lalo na si Riley na iba na kong magsalita at tila iba ng pagkakahawak nito sa bewang niya habang nakipag-usap pa rin sa iba pang mga kaibigan nito. Pagway nakita niya si Damon, pasimpleng nagtatype sa cellphone nito at pasimpleng inalapag ang cellphone nito malapit sa kanya. Saka tila makahulugang tumikim at lumagok ng inumin. Tila agad namang nag-guess ni Lex ang ibig sabihin ng mga kilos nitong iyon, kaya pasimple na rin siyang sumulyap sa cellphone nito at binasa ng mabilis ang tinype nito kanina sa message section ng phone nito at ang nakalagay roon ay, Lexi, huwag kang sumama kay Riley mamaya kung ayayain ka niyang umuwi. Instead, mag-isip ka ng alibay upang makalayo sa kanya. May masama siyang balak sa'yo mamaya sa condo niya, Lexi. Maniwala ka sa akin. Ayoko malagay ka sa panganib. Kahit pa paano, nag-aalala pa rin ako para sa kaligtasan mo. Kaya maniwala ka na sa akin. Huwag na huwag kang sumama sa kanya mamaya. Sana pagkatiwalaan mo ako. Iyon ang mahabang nakasulat roon. At pagkatapos mabasa iyon ni Lexi ay agad na napalunok siya. At tila nagkabulbul na ang kanyang paghinga roon. Kinalmay niyang sarili. Pagko ay galit na tinignan si Damon at hindi ito pinansin pa. Siisip niya kasi hindi yun magagawa sa kanya ni Riley. Mahal siya ng kanyang kasintahan gaya ng pagmamahal niya rito. Lagi nitong sinasabi sa kanya na mahal siya nito. Kaya sa isip niya ay hindi nito magagawa ang pinagsasabi ni Damon tungkol rito. Sa isip rin ng dalagay, parang sinisiraan nitong kaibigan. Sa kung anong dahilan ay hindi niya alam. Kaya nagagalit siya kay Damon ay hindi nito hinibupang muli. Ngunit ilang sandali pa ay naramdaman na naman ni Lexi na tila naglilikot na naman isang kamay ni Riley sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya kinakabang, mabilis na tumayo na lang siya at may peking ngiti sa mga labi na nagsalita. Lalabas lang muna ako, mahal. Gusto ko lang munang magpahangin sa labas. Babalik din ako kaagad. Labis-labis ang kaba na naramdaman na mabilis na wika ni Lexi sa kasintahan at hindi na hinintay pa itong magsalita roon. Dali-dali na siyang umalis at habol ang hiningang nagtatakbo palabas ng bar na iyon. At nang tuluyan na nga siyang makalabas ay tuluyan na siyang napahikbi roon ng impit habang nakatakip ang kanyang mga palad sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang gawan ni Riley ng ganon. Pero sa isip niya ay baka lasing lang talaga ito kaya nagawa nito sa kanyang isa sa mga bagay na
Sinabi niyang bawal itong gawin sa kanya. Pagbibigay pa rin niya ng hustisya sa ginawa nito sa kanya kanina. Wala eh. Mahal niya kasi talaga ito eh. Pero hindi na mapigilang sumagi sa kanyang isipan ang mensahe o warning sa kanya ni Damien kanina tungkol sa masasamang balak daw ni Riley sa kanya mamaya. Napalunok tuloy ang dalaga at napapikit ng mariin. Hindi magagawa yan sa akin ni Riley. Hindi. Pangungumbinsi pa rin ang isipan ni Lexi sa kanyang sarili. Ma'am, okay lang po ba kayo? Maya-maya tanong ng isang lalaki at napakatipon ng lalaki na nakasuot ng isang uniform kay Lexi. Sabi sa kanya ni Riley kanina ay bouncer daw iyon ng bar. Yung nagpiprevent ng gulo roon. Oo, okay lang po ako kuya. Magalang na sagot ng dalaga at sisingot-singot na marahang tumayo lamang roon at pinahira ng kanyang maluha habang inaayos ang kanyang sarili. Sigurado po ba kayo, ma'am? Hoy, putang ina, wag mong hawakan yung chicks ko ah. Di ko pa nga nahawakan yung buong katawan yan. Plano ko pa nga lang na angkinin yan ngayon. Tapos sa segunda ka na? Mamaya ka na pagkatapos ko ah. O siya, tumabi ka na dyan at aalis na kami ng baby girl ko. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Tabi, pigusan kita dyan eh. Lasing na talagang pagsisigaw ni Riley roon sa labas ng bar. At si Lexi, tila gusto nang umiyak at humagulhol ng malakas sa lahat ng kanyang mga narinig mula sa minamahal na nobyo. Nasasaktan siya. Sobrang nasasaktan siya. At niya rin. Pakiramdam niya ay pinahiyat binababoy nito ang pagkatao niya sa mga sandaling iyon. Parang kutsilyong sumaksak ng paulit-ulit sa puso niya ang bawat katagang lumabas mula sa mga labi nito. At isa hinagap ay hindi niya inaasahan niyon mula rito. Akala pa naman niya ay ipagtatanggol siya nito o nagsasalas ito sa bouncer. Sa paglapit ng huli sa kanya, yun pala, ibang lalabas sa bibig nito. Ibang iba na agad tumugma sa babala na ipinabasa ni Damien sa kanya kanina pa. Napatuloy-tuloy ang maluha ng dalaga. O ano pang hinihintay mo dyan? Tara na, mahal, o babe, o baby girl. Hindi ko na kayang init na nararamdaman ko ngayon para sa'yo. At hindi ako papayag na sasabihan mo pa rin ako na hindi ka pa handa. At saka mo na ibibigay ang sarili mo sa akin pagkasal na tayo. Kasi hindi yun mangyayari. Putang ina. Hindi ako magpapakasal sa kahit sinong babae, okay? Kinakama ko lang sila. Nachi-challenge lang ako sa'yo. Kaya tumagal tayo ng ilang buwan. Pero sa totoo lang, busit na ako sa'yo. Kasi pakipot ka. Pero ngayon, nako, wala nang ganyanan, mahal. Kaya halika na. Alam ko namang gusto mo rin makipag-sex sa akin eh. Nagpapakipot ka lang talaga. At malay ko rin, baka nga di ka na virgin eh. Kaya patunayan mo sa akin ngayon na virgin ka pa talaga. So tara na, sabik na akong maangkin ka. Anito na tila manyakis na inakbayan si Lexi at akmang halikan siya sa kanyang leeg. Kaya agad na itinulak niya ito roon ng marahan sa kabila ng takot na nararamdaman. Pagko ay nangingiti at lumuluhang nagsalita. Wag mo akong lapitan. Umalis ka na, please. Parang awa mo na. Umalis ka na. Humihikbi ng mahina niyang sabi rito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Riley at halatang galit na galit na nagsalubong kaagad ang mga kilay nito sabay maras na hinablot ang braso niya at sininghalan siya ng, "What? Anong sabi mo? So ano yan? Tatanggihan mo na naman ako? Tangin na Lexi ha? Huwag ako. Masyado ka ng pakipot eh. Probinsyana ka lang naman. Halika, nabibisit na ako sa'yo lalo eh. Puta." Anito at mas lalong hinigpitan ng pagkakahawak nito sa braso niya at kinaladkad siya. Kaya umiyak na, nagpumiglas kaagad si Lexi mula sa mahigpit na pagkakahawak nito. Riley, bitawan mo ako please. Bitawan mo ako. Parang awa mo na. Hihikbi-hikbing wika ni Lexi rito habang marahang nagpupumiglas. Pero parang wala itong narinig sa kanyang sinabi at nagpatuloy lang sa paggaladkad sa kanya sa parking area. Pinipigilan nga ito ng mga bouncer roon pero imbis na magpapigil na ito ay nagwala pa tuloy ito roon. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Tarantado kayo ah. Langunang pagsisigaw ni Riley roon na mas lalong nagpaiyak kay Lexi sa takot. Hanggang sa may humawak na sa kamay niya bigla kaya napatingin siya kaagad sa may-ari ng kamay na iyon. At ganoon na lamang ang panlalaki ng malo ang mga mata ni Lexi nang makita niya si Damien.
Kalmadong nakatingin lang ito ngayon sa kaibigan nito na nagwawala at walang kangiting-ngiting salita. Bro, let her go. That's enough. Nakakatakot ang tono ng boses ni Damien nang sabihin iyon sa kaibigan. Kaya sa totoo lang, mas natatakot na sa mga sandaling iyon si Lexi kay Damien kaysa kay Riley. Napalunok siya agad, lalo na nang makita niyang mas lalong tumingkad ang galit sa buong mukha ni Riley nang makita si Damien at nang marinig nito ang sinabi ng kaibigan. Kaya agad itong lumapit kay Damien at dinuruduro ang kaibigan na nagsalita. Anong sabi mo? Tumahimik ka bro ha. Kahapon ka pa. Lagi mong sinasalungat ang sinasabi ko sa'yo tungkol sa plano kong pag-anggit ngayon sa babaeng to. Tapos ngayon, umaakto ka ng knight in shining armor niyo ngayon. Lalo na at nalaman mo ng babaeng sinasabi ko sa'yo at ang babaeng probinsyana ng pagsalitaan mong di maganda. At may plano kang mag-apologize ay iisa. Nakakabwisit ka na talaga bro ha. Tangina. Nakakabwisit ka na talagang tangina ka. Nalilisik ang mga mata nitong sabi at ang mga ambaga na ng suntok sa mukha si Damien. Kaso mas mabilis ang reflexes ng binata at agad nitong nailagad ang suntok ng lasing na kaibigan. At inambaga na rin ang malakas na suntok ang huli na naging dahilan upang mapatumba kaagad si Riley at nawalan ng malay roon. Napasinghap na lamang si Lexi sa sobrang gulat sa nangyari. Na hindi na nga niya namalayang, hinawakan na pala siya sa kamay ni Damien. At hindi niya na namalayang, tinawagan na pala nito ang ibang mga kaibigan sa cellphone. Ilang sandali pa'y, nakita na lang niya na humahangos na lumabas ng bar ang mga kaibigan nito at nagmamadaling dinaluhan ang walang malay na si Riley. At dinala na sa isa sa mga sasakyan ng mga ito. Si Damien naman ay marahan siyang dinala sa sasakyan nito matapos manghingi ng paumanhin at magpaalam sa mga bouncers. Lexi, how are you? Okay ka na ba? Tila nag-aalalang tanong ni Damien sa kanya matapos silang makapasok sa kotse nito. Agad namang napahigbi si Lexi sa kanyang palat at napahagulhon na nagsalita. Pasensya ka na. Hindi ako naniwala sa'yo kanina. Hindi na kita kinibo pagkatapos. Kasi akala ko talaga sinisiraan mo lang si Riley. Sa kung anong dahilan ay hindi ko pa alam. Pero yun pala. Tama ka. At napagtanto ko na. Katawan ko lang palang habol niya sa akin. Kung bakit nanatili siya sa akin. Kung bakit interesado siya sa akin. Sa tingin niya pala'y nagpapakipot lamang ako. At ang sakit-sakit nun para sa akin. Kasi ako, sineryoso ko siya at minahal. Kinagalang ko siya. Nire-respeto. Pero siya, kabaliktaran pala ng pakikitungo niya sa akin. Ang totoong pakikitungo niya sa akin. Pero salamat. Kasi pinagtanggol mo ako sa kanya. Salamat, Damien. Maraming salamat talaga. Hindi na sumagot si Damien sa sinabing iyon ni Lexi sa pagitan ng kanyang mga mahinang pagikbi at paghagulhol. Bagos ay marahan na siya nitong niyakap kaagad nang mahigpit at masuyong tinapik-tapik ang likuran niya upang pakalmahin siya. At hindi niya alam kung bakit. Pero natagpuan na lang niyang sarili na gumanti na rin ng mahigpit na yakap rito habang ipinagpatuloy ang mahinang paghikbi niya. Hindi niya rin alam kung bakit tilang gaan-gaan ang pakiramdam niya rito. Kung ikukumpara kasi kay Riley, kapag yakap-yakap siya nito ay parang hindi niya nararamdaman ng sincero ang pagkakayakap niya nito sa kanya. Hindi niya nararamdaman na ligtas siya sa pagyakap-yakap siya nito. At komportable siya. Pero kay Damien, ramdam na ramdam niya na komportable siya rito, na kaya siya nitong protektahan, na okay lang na maglabas siya ng tunay niyang nararamdaman o hinanakit rito. Oo nga't ang unang pagkakilala niya rito ay masama itong tao. Pero kanina, nalaman niyang hindi naman pala ito talagang masama. Tao rin ito, nasasaktan sa mga salita. Kaya kahit nasasaktan dahil kay Riley, ay natagpuan na lang ni Lexi ang sarili na bahagyang napangiti sa mga sandaling iyon. Habang nakapikit na nakasandal ang ulo sa matipunong dibdib ni Damien. Hanggang sa hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya roon dahil sa kakaiyak. Hala, kaninong kwarto to? Nasaan ako? Natataranta at kinakabang tanong ni Lexi sa kanyang isipan pagmulat niya ng kanyang mga mata at nakita niya na nasa isang malamig at magarbong kwarto siya. Pangmayaman ang disenyo ng kwartong yon at higit sa lahat, halatang panlalaki. Kaya hindi may kakailang lalaking may-ari ng kwartong yun. Isang bagay na nakapagpakaba ng matindi kay Lexi sa mga sandaling iyon. Kaya dali-dali siyang lumabas. Pero bago pa siya makalabas ng tuluyan sa magarbo at pangmayaman na bahay na iyon ay
Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang biglang, "Lexi, hi. It's a good thing that you're awake already. Where are you going anyway?" Ang nakangiting tanong ni Damien sa dalaga na agad nagpakurap-kurap sa kanya roon. Aalis sana ako kasi hindi ako familiar sa lugar na ito. Pero nandito ka, kaya ibig bang sabihin?" Hindi na naituloy ni Lexi ang kanyang paliwanag kay Damien dahil narinig niya itong tumawa roon ng mahina na tila naalip sa kanyang sinabi pagway nilapitan siya. "Nakatulog ka kasi kanina matapos kang umiyak. Kaya naisip kong dalhin ka na lang dito sa kondo ko kasi hindi ko naman alam kung saan ka nakatira dito sa Maynila. Kaya dinala na lang kita dito. Pero ihatid din kita pa uwi pagkatapos natin kumain ngayon. Pinagluto nga pala kita ng lasagna. This is my specialty actually. Kaya sana magustuhan mo. Halika na, kain na tayo." May ngiti sa mga labing wika ni Damien kay Lexi, kaya agad na napangiti ang dalaga roon ng pagkatamis-tamis. Saka sumama na rito ng dumulog sa hapagkainan. Kumain na sila roon at nag-usap ng kung ano-ano. Napag-usapan nilang tungkol sa kanyang malditang pinsan. Nagtanong ito sa kanya kung nasa na raw ang pinsan niyang iyon. Kaya sinabi niya rito na mula sa araw na iyon sa bus terminal ay wala na siyang narinig na balita tungkol rito. Hindi rin naman niya ito makontak. Nakabili na kasi siya ng cellphone at minsan ay tinatawagan niya ang kanyang tiyahin tungkol sa pinsan. Pero pati raw ito ay walang alam kung nasa ng anak nito. Kahit papaano ay nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan nito. Nireport na rin niya ito sa mga pulis pero wala pa rin balita tungkol rito. "Lexi, maaari kitang tulungan sa paghanap sa pinsan mo kung gusto mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hanapin namin siya sa abot ng aming makakaya." Sinserong wika ni Damien na naging dahilan upang mapayakap siya rito ng buong pasasalamat. At hindi alam ni Lexi na maging mitsa pala ng paghanap nila ng pinsan niya upang mapalapit ang loob niya kay Damien. At naging dahilan rin upang unti-unting mahulog ang loob niya rito nang hindi niya namamalayan. Lumipas ang ilang buwan na pagtagumpayan ng Trusted Investigation Agency ni Damien na mahanap ang pinsan niya. Dinala pala ito sa malayong lugar, sa customer nito sa bar na pinagtatrabuhan nito sa gabi. Yun palang trabaho nito kaya marami itong pera na naipagmamayabang sa kanila sa buong angkan nito. At dahil sa pagtatrabaho nito roon, nalagay sa alanganin ang buhay nito. "Akala ko, dadalhin niya lang ako sa hotel. At doon lang namin gagawin ang gusto niyang mangyari bilang customer ko. Yun pala, kikidnapin niya pala ako at dadalhin ako sa malayong lugar. Buti na lang, may isa akong kasama na naglakas loob na sabihin sa mga investigator kung sinong huling nakasama ko ng gabing iyon. Buti na lang at hindi na siya natakot sabihin ang huling tinext ko sa kanya na parang balak akong kidnapin ni Alex base sa mga kilos niya ng gabing iyon. Ni-asend ko na iyon kay Sheila bago pa napansin ni Alex na may hawak akong cellphone habang nagdadrive na siya. Bago pa niya iyon na itapon sa daan at dinaanan ang kotse niya. Obsessed sa akin si Alex. Regular customer ko siya. At dahil gusto ko rin ng regular na pera, kahit may pakiramdam na ako na parang may something na nakakatakot sa pagkatao niya. Winalang bahala ko na lang yun. Para makapagpadala ako lagi ng pera kay mama. Para sa negosyong sinasabi niya na itatayo niya. Pero, yun palang mangyayari sa akin sa huli. Sa huli, nagkakarma ko sa ginawa ko sa iyo, Lexi. Kaya patawarin mo sana ako. Patawarin mo sana ako. Umiyak at paghagulol ng wika ng pinsan na Lexi sa kanya bago siya niyakap ng sobrang higpit roon sa harap mismo ni Damien, sa mga pulis at sa harap ng mga investigador na tumulong sa kanila. Mga koneksyon ni Damien ang mga ito. Kaya sobrang nagpapasalamat si Lexi kay Damien. Sobrang nagpapasalamat siya sa lalaking unti-unti niya nang minahal, nang higit pa sa pagmamahal niya kay Riley. Masaya din siya dahil natagpuan na nila ang kanyang pinsan at higit sa lahat, ramdam niyang sincero itong naghingi ng tawad sa kanya. At sobrang okay na siya roon, lalo pat nanghingi na rin ng tawad si Riley sa kanya noong nakarang buwan. Kaya sobrang saya na ng dalaga, lalo pat uuwi na siya sa kanila kasama si Damien. Gusto raw kasi itong sumama sa kanya. May sasabihin raw kasi ito sa mga magulang niya roon. At kung ano man yun, ay malalaman niya rin pagdating nila doon. Pagkalipas ng ilang linggo. "O mahal, ang lalim yata ng iniisip mo ngayon. Ano ba yan?" Ang nakangiting tanong ng ina ni Lexi sa kanyang ama. Agad namang napabuntong hininga ang kanyang ama roon at mingiti sa mga labing sumagot. "Wala lang,
Masaya lang ako at uuwi na ngayon si Lexie at may kasama pa siyang bisita natin ngayon. Iniisip ko rin na sa pagbabalik niya ngayon, sana'y hindi na lang siya babalik ulit sa Maynila, na sana'y dumito na lang siya. Nakakalungkot kasi na hindi na natin siya nakakasama dito sa bahay. Pero naisip ko rin na gusto niya pala talaga na magtrabaho roon. At naalala ko pang sinabi niya sa akin noon bago siya umalis papuntang Maynila. Sabi niya, lagi raw nating isipin na ginagawa niya lang daw itong sakripisyong ito para sa atin. Kasi hindi niya raw kayang tingnan tayo na nagtatrabaho habang siya raw ay nag-aaral. At alam niya raw na may masasabi ako tungkol sa sinabi niyang iyon. Kaya sinabihan niya ako kaagad na kaya niya raw nasasabing nagpapasarap lang daw siya sa kanyang pag-aaral ay dahil hindi ko raw siya pinapatrabaho. Kahit part-time job lamang daw sana upang makatulong daw siya sa atin. Lagi ko raw siyang sinasabihan na ituon lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang pag-aaral. Kahit na alam niya raw na hindi ko na raw talaga kayang magtrabaho pa para sa inyong dalawa, mahal. Eh hindi naman iyon totoo. Kaya ko pa naman kayong buhayin na mag-ina kasi kayo lang ang lakas at inspirasyon ko eh. At ang sabi niya pa, paano niya raw maitutuon ang kanyang buong atensyon sa kanyang pag-aaral kung ang iniisip raw niya ay nasa ating dalawa sa tuwing ibubuklat niya daw ang kanyang kwaderno o aklat upang magbasa at sumagot sa mga kailangan niyang sagutan. Hindi rin daw siya nakapag-focus. Ang isipan niya raw ay nasa akin na nagtatrabaho, na nagbibilad sa araw at namamasada kahit malapit na raw ang kalagitnaan ng gabi upang maitaguyod ko lang daw kayo. Eh wala naman talaga sa akin yun. Pero yung anak natin, kung ano-anong naiisip, kaya hindi daw may papasok sa buong isipan o sistema niya raw ang lahat ng nababasa niya dahil daw sa atin. Kaya nakokonsensya raw siya. At mas lalo daw siyang nakokonsensya sa tuwing sinasabihan ko raw siya na bilang magulang at asawa, responsibilidad ko na talaga na itaguyod kayong dalawa at buhayin sa abot ng aking makakaya. Pero alam mo, mahal, sabi niya, responsibilidad niya raw tayo na alagaan na kanyang mga magulang sa abot din daw ng kanyang makakaya. At sa araw-araw daw na nakikita niya ako na nahihirapan daw sa pagtatrabaho at ikaw naman daw ay nahihirapan na sa iyong iniindang sakit, ay araw-araw din siyang dinadalan sa desisyon niya na tumigil na muna sa pag-aaral pansamantala at siya naman daw ang magpapakaanak sa ating dalawa ng mga minamahal niyang mga magulang. Kasi hindi niya raw talaga kayang tingnan tayong nahihirapan, mahal. At ako raw, nakikita niya raw na namamayat ng katawan ko sa mga panahong iyon, na nagpapahiwatig raw na hindi ko na raw talaga kaya, na pinipilit ko lang daw talagang sarili ko na magtrabaho para sa iyong dalawa. Kaya siya na lang daw muna, siya na lang daw munang bahala sa atin, mahal ko. Siya na daw munang bubuhat sa atin, magpahinga raw muna tayo, at siya na raw munang bahala sa lahat. Kasi mahal na mahal niya raw tayong dalawa ng mga magulang niya. Mahal na mahal niya raw tayo. At kagaya raw natin, gagawin niya raw ang sakripisyong iyon para sa ating dalawa. At huwag raw tayong mag-alala dahil babalik at babalik din daw siya sa kanyang pag-aaral. Pwede nga raw na habang nandun raw siya sa Manila, mag-aaral din daw siya doon eh. Kaso personal na daw silang nag-aaral ngayon, hindi na online. Kaya hinto na lang daw muna siya saglit. Pansamantala lang naman daw. Kaya huwag daw tayong mag-alala. Mag-iipon lang daw muna siya. Kasi doon sa Maynila, sabi daw ni Monica, madami daw pera. Pwede raw siyang magtrabaho araw-araw habang sumasahid lang siya. Siya daw ang ginagawa ni Monica lagi doon sa Maynila. Kaya daw may pera siyang pinapadala lagi kay Esperanza. At yun din daw ang gagawin niya, mahal. Magpapadala daw siya ng pera sa atin para may pangkain tayo dito habang wala siya. At para may pambili rin daw siya ng gamot mo. Kaya huwag tayong mag-alala, mahal. Gagawin niya raw ang lahat upang makapagpahinga na muna tayo ng maayos at bumalik na raw sa dati ang mga lakas at dating katawan nating dalawa, mahal ko. Kaya bigyan ko na raw siya ng isang matamis at masayang ngiti na pabaon ko raw sa kanya papuntang Maynila. Tsaka power hug na rin daw para talagang malakas daw siya sa unang pasok niya sa trabaho niya doon sa bakery na iyon. At yun naman ang ginawa ko, mahal. Pero bago iyon, sinabihan ko muna siya na kulang pa bang pagtataguyod ko sa inyo? Hindi pa ba sapat iyon? Kaya sabi niya kaagad na hindi raw. Na sobra-sobrang araw iyon, mahal. Sobra pa raw iyon sa sobra. At alam mo, mahal, ang sabi rin ng anak natin, na sobra-sobrang papasalamat niya raw sa atin dahil doon. At sobra-sobra din daw siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil binigyan raw siya nito ng mga magulang na tulad natin
At masaya-masaya ako sa sinabi niyang iyon. At ayokong alisin ang kasiyahan sa mga mata niya nang sabihin iyon. Kaya hindi ko na siya pipigilan na bumalik sa Manila kung gusto niya muna talagang magtrabaho. Susuportahan natin siya sa kung saan siya masaya. Kung gusto niyang magkaroon ng nobyo, susuportahan din natin siya. Basta ba, huwag lang siyang sasaktan nito. Susuportahan natin siya sa lahat ng mga bagay na magpapasaya sa kanyang mahal. Yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin natin. Kasi mahal na mahal natin ang ating nag-iisang anak. Mahal na mahal natin siya. Lumuluwang sabi ng ama ni Lexie sa kanyang ina. Pagway masaya silang nagyakapan roon. Hanggang sa narinig na lang nila ang ugong ng isang kotse patungo sa bahay nila. Kaya agad na silang napatingin sa bintana nila roon. Samantala, hindi mapakali si Damien kanina pa habang nagdadrive siya mula Maynila hanggang sa probinsyang iyon ni Lexie. Kasama niya si Lexie sa araw na iyon habang tinatahak na ng kotse niya ang daan patungo sa bahay nito. Kinakabahan siya at mas lalong nadadagdagan ang kaba niya sa tuwing napapasulip siya rito sa kanyang tabi. Nandito na tayo, Damien. I-park mo na lang dito. Nga pala, okay ka lang ba, Damien? Napansin kong kanina ka pa yata di mapakali. May problema ba? Takang tanong ni Lexie sa kanya pero agad niya rin itong nintian roon at wala sa sariling napahawak sa kamay nito ng marahan. Sa kamarahang ipinark ang kanyang kotse bago nagsalita. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Aniya saka lang napansin ang ginawa niyang paghawak sa kamay nito. Napatitig siya sa dalaga at parang gustong magbunyi ng kalooban niya nang makita niyang nakangiti lang itong nakatingin sa mga kamay nilang dalawa na magdadaop sa mga sandaling iyon. Pagway tumingin na ito sa kanya at mas lalo pang napangiti. Kaya dahil sa labis na kasiyahan ay ginantihan niya kaagad si Lexie ng mas matamis na ngiti at masuyong dinala ang kamay nito sa mga labi niya. Saka masuyong hinalikan iyon. Napansin niyang talagang nagulat siya sa ginawa niya. Pero saglit lang iyon dahil unti-unti rin itong napangiti sa ginawa niya at marahang hinawakan ang pisngi niya bago nagsalita. Tara na, naghihintay ng mga magulang ko sa loob. At sa sinabing iyon ng dalaga at sa pagngiti nito'y tila unti-unting natunaw na lamang biglang kabang nararamdaman ng binata kanina pa. Pagway pa akong nakangiti at magkahawak ang pay nilang tinahak ang daan patungo sa bahay nito. At sa isip ng binata, kakayanin niya na ang pagsabi niya sa pakay niya sa mga magulang nito. Dahil sa malaking chance ang pagpahag din ng dalaga mamaya sa nais niya sanang mangyari. Base sa nahalata niya ngayon na pagkakapareho ng madamdamin nila para sa isa't isa. Nay, Tay, si Damien nga po pala, kaibigan ko. Narinig ni Damien ang pagpapakilala ni Lexie sa kanya sa mababait at pawang nakangiti ng mga magulang nito. At siguro dahil na rin sa excitement at kabay, bigla na lang lumabas sa mga labi ng binatang mga katagang. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Damien, ang kaibigan ni Lexie. At ang magiging manliligaw niya rin kung papayagan niyo po sana ako na ligawan ko siya. At kung papayagan niya ako na ligawan ko siya. At wala po akong pakialam kung aabutin po kami ng ilang taon sa pagliligawan. Basta po'y, sa huli ay, sa akin lang po siya mapupunta. Kasi po, wala na po akong ibang ninanais ngayon, kundi ang maging kasintahan ko si Lexie. At kung maaari, maging asawa ko na rin po sa darating na tamang panahon. Kasi po, ang anak niyo po ay naiba sa lahat ng babae sa mundo. Naiba sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Mahal na mahal niya po kayo ng mga magulang niya. Lagi niya po kayong bukang bibig sa tuwing nag-uusap po kami. Mapagpatawad din po siya at maintindihin to the point na kahit yung mga taong nakakagawa sa kanya ng kasalanan ay agad niyang napapatawad at tinutulungan niya pa rin. Aminado ako na isa ako sa nagkasala sa kanya sa una naming pagkikita. Pero napatawad niya pa rin ako kaagad nang manghingi ako ng taos-pusong paumanhin sa kanya. At iyon ang isa sa mga bagay na hinangaan ko lalo na sa pagkatao niya. Kaya nasasabi ko sa sarili ko na siya na nga. Siya ang babaeng pinakahintay ko na dumating sa buhay ko. Ang babaeng lihim kong pinagdadasal sa Panginoon. At ipinapangako ko po na aalagaan. At mamahalin ko po siya kagaya ng pag-aalaga at pagmamahal niyo sa kanya. At wala pa akong ibang hiling ngayon kundi ang tanggapin niyo po ako sa puso niya. At para sa iyo, Lexie, sana'y hayaan mo akong ligawan ka at ipoprove ko sa iyo ang katapatan ko at pagmamahal na unti-unti ko na lamang nararamdaman sa iyo sa araw-araw nating pagsasama. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko.
At ito ang dahilan kung bakit gusto kong sumama ngayon dito sa inyo. Ito ang bagay na gusto kong sabihin sa mga magulang mo. At sana, matanggap mo ako dyan sa puso mo. Mahal kita, Lexie. Mahal na mahal kita. Sobra. Punong-puno ng damdamin at matinding kabarin na wika ni Damien sa mga magulang ni Lexie. At inaasahan niya na talaga na magugulat ang lahat sa kanyang sinabi. Lalong-lalo na si Lexie na ngayon ay bahagyang nakaawang ang mga labi na nakatingin sa kanya. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang nakangiting paglapit ni Lexie sa kanya at ang mga luwaan ng mga matang nagsalita. Damien, huwag kang mag-alala. Pareho tayo ng nararamdaman. Mahal na mahal din kita. Sobra din sa sobra. Akala ko, si Riley ng pag-ibig ko, yun pala. Ikaw yun. Kasi ikaw pala talagang para sa akin. Ikaw pala talaga. Ang umiiyak nitong sabi na nakapagpaiyak na rin tuloy kay Damien. Pagway mahigpit na nagyakapan sila roon. Ilang sandali pa'y naramdaman na rin ng binata na lumapit ang mga magulang ni Lexie sa kanila at niyakap din sila ng mahigpit. Kaya sobrang saya ng binata dahil doon. Dahil kahit hindi man diretsahang sabihin ng mga ito sa kanya, alam niya at nararamdaman niya natanggap siya ng mga ito para kay Lexie at pinagkakatiwalaan siya ng mga ito para sa dalaga at hindi niya babaliin ang tiwalang iyon. Kahit kailan, niligawan niya si Lexie sa loob ng 6 na buwan. Naging magkasintahan sila sa loob ng ilang taon at sa mga taon na iyon at busy si Lexie sa pag-aaral habang siya naman ang sumusuporta sa pag-aaral nito hanggang sa nakapagtapos na ito. Nagpakasal na sila pagkatapos at nagkaroon ng 2 malulusugat, magagandang kambal ng mga anak. Sobrang saya talaga nilang mag-asawa sa mga blessing na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At masasabi nila pareho na wala talaga silang hahanapin pa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.